Si Yoshida ay isang talunan na nalulumbay matapos siyang tanggihan ng kanyang crush. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang tanggapin niya ang isang cute na babaeng palaboy na patuloy na sinusubukang tikman ang kanyang talong para suklian ang kanyang kabaitan, ngunit gusto lang niya na maging mabuting babae ito. Nagsimula ang lahat sa gabing isinama ni Yoshida ang kanyang maganda na katrabaho para sa hapunan, umaasang papayagan siya nitong kumain ng kanyang cookie para sa panghimagas mamaya. Gayunpaman, nang tanungin niya ito kung gusto nitong magpalipas ng gabi sa kanyang bahay, nakaramdam siya ng pagkakasala at ipinahayag na mayroon na siyang karelasyon. Matapos ang isang nabigong pagtatangka na makipagsesyon, pumunta si Yoshida sa bar kung saan siya nalasing at nagreklamo sa kanyang kaibigang si Hashi. Ngunit yumay na ang bro sa lifestyle ni Yoshida at umalis dahil kailangan niyang umuwi kasama ang kanyang asawa. Pagkatapos, natisod si Yoshida sa bahay at nakita ang isang babaeng nagngangalang Sayo na nakaupo sa ilalim ng isang poste. Kaya pagkatapos niyang ayugoy ang kanyang drumsticks, nilapitan niya ito at hiniling na umuwi na bago iwinagayway ng isang lalaki ang kanyang talong sa mukha nito. Sinabi ni Sayo na walang tren ang tumatakbo sa oras na ito. Kaya nang tanungin ni Yoshida kung ano ang plano niyang gawin ngayong gabi, magalang niyang hiniling sa kanya na patuloyin siya sa bahay nito. Nang tumanggi si Yoshida, sinabi niyang hahayaan niya itong makasesyon siya kapalit nito, na nag-iwan sa lalaki na natigilan, kahit na nag-standing ovation ang kanyang maliit na talong. Sinabi niya sa kanya na hindi siya ang tipo niya, ngunit iginiit pa rin ng babae na tumira kasama niya ngayong gabi. Sa wakas, nagpa siya si Yoshida na isama siya, ngunit dumiretso siya sa kanyang silid at ipinangako sa sarili na palalayasin niya ito agad-agad sa umaga. Gayunpaman, pumasok si Sayo sa kanyang silid at tinanong kung gusto niyang bigyan siya ng 6 hanggang 7 sesyon, ngunit tumanggi siya at hiniling sa kanya na ipagluto na lang siya ng miso soup. Pagkatapos noon, nakatulog siya, ngunit nang magising siya kinabukasan, nakita niya si Sayo na gumagawa ng sopas na hiniling niya. Nagulat si Yoshida nang makita siya dahil lasing ito kagabi at wala siyang masyadong maalala. Kaya nang bumalik sa alaala niya ang babae, ang unang tinanong niya ay kung may ginawa ba itong masama sa kanya. Sinabi ni Sayo na wala siyang ginawa, ngunit sa halip ay humingi siya ng sopas, kaya't siya ang gumawa nito para sa kanya. Matapos ibigay ang sopas, tinanong niya kung naaalala ba nito na nakita siya sa ilalim ng poste ng ilaw kagabi, at sa wakas ay napagtanto niya na siya ang babaeng nakaitim na Andes. Habang tinitikman niya ang sopas, isiniwalat niya na binabanggit nito ang pangalan ng isang babae habang natutulog. Kaya umupo siya malapit sa kanya at tinanong kung gusto niya itong pasayahin. Sa kabila ng pagkatukso na magsesyon, pinigilan ni Yoshida ang pagnanais at sinabihan siyang tumigil sa paglalaro, idinagdag na gusto niya ang mas matatandang babae na may mas malalaking asset. Gayunpaman, dahil dito, tinanggal ni Sayo ang butones ng kanyang damit at isiniwalat na dala niya ang buong pakete at hahayaan niya itong maglaro ng kanyang mga nakakatuwang asset ng libre. Nadismaya si Yoshida at tinanong kung may gusto ba siya sa kanya, ngunit nang tahasan niyang sabihing wala, sinigawan siya nito na itigil na ang pang-aasar sa kanya. Gayunpaman, niyakap siya ni Sayo at tinanong kung bakit wala siyang ginagawa sa kanya, at idinagdag na siya ang unang lalaking hindi pa nagtatangkang makipagsesyon sa kanya. Marahang itinulak siya ni Yoshida at tinanong kung mayroon siyang anumang pagkakakilanlan. Ibinigay ni Sayo sa kanya ang kanyang student card at nagulat siya nang malaman na nakatira ang babae sa isang malayong lungsod. Inihayag niya na tumakas siya sa bahay 6 na buwan na ang nakakaraan at malamang na masaya ang kanyang mga magulang nang wala siya. Sa kabila ng pagkagulat, tinanong siya ni Yoshida kung paano niya planong mabuhay ng walang bahay at anumang pag-aaral, at sinabi niyang aalamin niya ito. Dito, sinabi ni Yoshida sa kanya na hindi tulad ng ibang mga lalaki, hindi siya naaakit sa kanya, kaya hindi niya ito maaaring tuksuhin gamit ang kanyang mga asset na hayaan siyang manatili. Sumagot siya na hahanap siya ng ibang matitirhan kung patatalsikin siya nito, ngunit sa halip ay hinimok siya ni Yoshida na maghanap ng trabaho at umupa ng tirahan. Nang sabihin niyang hindi niya magagawa iyon, ginulat siya ni Yoshida sa pamamagitan ng pagmumungkahi na manatili siya rito. Mariin niyang sinabi na aalisin niya ang kawalang muwang nito, ngunit sa totoo lang, nalungkot siya na ang isang cute na babae ay nabubuhay sa napakahirap na buhay. Dagdag pa niya na maaari itong tumira dito at gumawa ng mga gawaing bahay, ngunit hanggang sa siya ay sapat na ang edad upang makabangon muli. Ang pagkarinig nito ay talagang nagpasaya kay Sayo,
ngunit nilinaw ni Yoshida na patatalsikin siya nito kung susubukan nitong gamitin ang kanyang joystick. Pagkatapos ng lahat ng iyon, pumunta siya sa kanyang lugar ng trabaho at sinabi kay Hashi ang buong insidente. Kaya, pinayuhan siya ni Hashi na mag-ingat dahil baka mapunta siya sa kulungan dahil sa edad nito. Nang gabing iyon, pag-uwi niya, sinalubong siya ni Sayo sa pintuan at tinawag siyang daddy, ngunit sinabihan niya itong tumigil sa kanyang kalokohan. Humajijak siya at saka tinanong kung ano ang gusto niyang hapunan, ngunit inabot ni Yoshida sa kanya ang pagkaing binili niya noong papunta siya. Nang magpalit siya ng damit, nakita niyang naplantsa na nito ang lahat ng damit niya, na ikinagulat niya. Pagkatapos nilang kumain, gusto ni Yoshida na magyosi sa balkonahe dahil nasa sala siya, na ikinamulan niya dahil lahat ng lalaking nauna sa kanya ay nagyosi sa mukha niya. Galit si Yoshida sa pang-aabusong kinakaharap niya. Kaya, mariin niyang sinabihan si Yoshida na magkaroon ng ilang pamantayan para sa kanyang sarili. Gayunpaman, agad siyang nahihiya sa pag-arte na parang tatay niya, at kinwestiyon din niya kung ano ang sinusubukan niyang makamit sa pagpapahintulot sa kanya na manatili. Pagkalipas ng ilang araw, napansin ni Yoshida na suot ni Sayo ang kanyang uniforme sa paaralan sa lahat ng oras na ito, at sinabi niyang iyon lang ang damit na mayroon siya. Dahil dito, kinaladkad siya ni Yoshida sa mall at pinilit siyang bumili ng mga bagong damit pati na rin ng bagong futon para sa kanya. Nag-aalangan si Sayo dahil wala siyang paraan para mabayaran siya. Kaya sinabi ni Yoshida na maaari niya siyang mabayaran sa pamamagitan ng pagtulong sa paligid ng bahay. Kalaunan, habang masayang nakahiga siya sa kanyang bagong futon, bigla niyang tinanong si Yoshida kung gusto nitong sumama sa kanya, ngunit natawa lamang siya nang kinakabahan si Yoshida. Nang makita siyang ganito, sinabi niya sa kanya na ang cute niya kapag tumatawa siya, at agad itong nagpamula sa kanya. Kinabukasan sa opisina, sinabi ni Hashi na may mga haka-haka na may kasintahan si Yoshida dahil umuuwi ito sa oras. Naplantsa na ang lahat ng damit niya at mas maganda ang itsura niya sa pangkalahatan. Sinabi ni Yoshida na dahil ito kay Sayo at humanga si Hashi sa kung gaano kahusay niyang inasikaso ang bahay kahit bata pa siya. Nang gabing iyon, habang natutulog siya, nagtataka si Yoshida kung bakit may isang taong katulad niya na nakaramdam ng pangangailangang tumakas sa bahay. Pagkalipas ng ilang araw, hiniling ni Sayo kay Yoshida na mag-ahit dahil kakaiba ang hitsura niya na may balbas, ngunit sinabi niya na ang balbas ay isang tanda ng paglaki. Sa kabila nito, sinabi ni Sayo na hindi ito bagay sa kanya. Kaya, pagkatapos mag-almusal, nagpasya siyang mag-ahit nito. Pagkalipas ng ilang araw, isinama niya muli si Sayo sa pamimili at napagtanto niyang wala itong telepono. Kaya, isiniwalat niya na madalas siyang makatanggap ng mga tawag mula sa kanyang mga kaklase, kaya itinapon niya ang kanyang telepono. Dagdag pa niya na hindi niya kailangan ng telepono, ngunit naniniwala si Yoshida na mas madali ang buhay gamit ang telepono. Dagdag pa rito, kailangan niya ng paraan para makontak siya. Sinabihan siya ni Sayo na huwag siyang bilhan ng isa dahil nakabili na siya ng moisturizer para sa kanya at hiniling pa niya rito na amuhin ito mula sa kamay nito. Gayunpaman, kahit na nakangiti siya, alam ni Yoshida na pinipilit niya ito. Kalaunan, nang makarating sila sa bahay, tinanong ni Sayo si Yoshida kung bakit siya bumili ng napakaraming libro at sinabi niyang mahilig siyang magbasa tuwing Sabado at Linggo at dapat din niya itong subukan. Dito, nabigla siya sa kung gaano siya kabait. Ngunit nang tanungin niya kung ano ang problema, sinabi niyang maayos ang lahat. Iginiit ni Yoshida na sabihin niya ito, ngunit sinabi niyang wala lang iyon at ngumiti. Ngunit muli, alam ni Yoshida na pinipilit niya ito. Sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangang panatilihin ang hitsura dito dahil ito ang kanyang tahanan sa ngayon, at maaari niyang gawin ang anumang gusto niya. Sa wakas, nagbukas siya sa kanya, sinasabing siya ang pinakamabait na taong nakilala niya, at kung gusto niya siyang maging sarili niya, gagawin niya ang kanyang makakaya na huwag magpanggap ng umiti or tanggihan ang mga bagay na iniaalok niya sa kanya. Gayunpaman, matagal na niya itong kinukunwari kaya't naging nakasanayan na niya ito. Kaya, sinabi niyang matatagalan pa ito. Nang hilingin sa kanya ni Yoshida na magdahan-dahan, muli niyang sinabi na masyadong mabait ang lalaki, ngunit sinabi ni Yoshida na normal lang siya at kailangan niyang itaas ang kanyang mga pamantayan. Dito, inilagay niya ang kanyang kamay sa kamay ni Yoshida at sinabing mahirap makitungo sa mga tao at binigyan siya nito ng labis na kalayaan kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin dito.
Nangako siya na mula ngayon, magiging nasa pinakamahusay na pag-uugali siya, kaya hindi niya pagsisisihan ang pagtulong sa kanya, na ikinatawa niya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na kung talagang gusto niya itong suklian, ang kailangan lang niyang gawin ay magluto ng masarap na pagkain at panatilihing malinis ang lugar. Kalaunan sa opisina, tinuturuan ni Yoshida ang isang trainee na nagngangalang Meshima dahil may problema ang kanyang code, kaya kinakabahan siyang nagtanong kung matatanggal ba siya sa trabaho dahil dito. Sinabi ni Yoshida na hindi niya gagawin, ngunit maaaring magtalaga sila sa kanya ng isang bagong project lead. Kaya, agad siyang bumalik sa kanyang computer para ayusin ang code. Nang gabing iyon, kahit na nakaalis na ang lahat, nag-overtime pa rin siya hanggang sa maayos niya ang kanyang code. Kaya, sinurpresa siya ni Yoshida ng hapunan. Agad itong nagpasaya sa kanya, at pinayuhan siya ni Yoshida na mas pagtuunan ng pansin ang kanyang trabaho sa susunod. Dito, sinabi ni Meshima na napakabait niya dahil lagi nitong sinasabi sa kanya ang kanyang mga pagkakamali at hindi siya kailanman sumusuko, kahit na nakakagawa ito ng mga pagkakamali. Gayunpaman, sinabi ni Yoshida na ito ay dahil siya ay isang talunan na nangangailangan ng patuloy na pagsubaybay. Pagkatapos ay tinanong niya kung may karelasyon siya dahil ngayon ay inaahit na niya ang kanyang mga balbas sa mukha araw-araw, ngunit sinabi ni Yoshida sa kanya na tinanggihan siya isang linggo pa lamang ang nakalipas at siya ay kasing single hanggat maaari. Tinanong ni Meshima kung sino ang tumanggi sa kanya, kaya isiniwalat niya na si Goto iyon, na labis niyang ikinagulat. Nang sabihin niyang malas, inis na sinabi ni Yoshida sa kanya na huwag siyang kawan, ngunit sinabi niya na ito ay isang tanda ng swerte para sa kanya at tumangging magpaliwanag. Pagkatapos, bigla niyang tinanong kung gusto niyang makipag-inom ng beer sa kanya balang araw, at pumayag si Yoshida, para lang makalimutan siya. Pagkatapos, umuwi siya, ngunit nagalit si Sayo dahil mas matagal siyang nanatili sa labas kaysa dati at naghanda siya ng hapunan para sa kanya, na hindi niya kakainin. Tunay na nalungkot si Yoshida at humingi ng tawad, ngunit nagsimulang humajijek si Sayo at inamin na tinutokso lang siya nito. Kalaunan, habang umiinom ng beer si Yoshida, napagtanto niya na maaari sana niyang ipaalam kay Sayo ang tungkol sa kanyang pagkahuli kung mayroon itong telepono. Kaya, kinabukasan, bumili siya ng isa kasama si Hashi, sinabing gusto niya itong maging sorpresa dahil hindi siya papayagan ni Sayo kung isasama niya ito. Dahil dito, humajijek si Hashi at sinabing malamang na gusto ni Yoshida si Sayo. Ngunit pinayuhan din niya itong isipin kung paano niya haharapin si Sayo sa hinaharap. Ang ibig niyang sabihin ay dapat lumayo si Yoshida kay Sayo or baka umibig ito sa kanya or baka mahulog ang loob nito sa kanya. Mabilis na binaliwala ito ni Yoshida, sinabing gusto niya ang kanyang mga babae na kasing kapal ng kanyang pitaka. Kaya, ngumiti lang si Hashi at pagkatapos ay pumili ng telepono para kay Sayo. Nang gabing iyon, nasa opisina si Yoshida, palaging nakatingin sa kanyang relo, ngunit sinabihan siya ni Hashi na mag-focus sa kanyang trabaho upang matapos siya ng mabilis at makauwi. Nang sandaling iyon, tinanong siya ni Goto, ang babaeng bumasted sa kanya, kung maaari silang magkita pagkatapos ng trabaho, at agad siyang pumayag. Pagkaalis ni Goto, sinabi sa kanya ni Hashi na ang pagtanggi ang unang hakbang sa pakikipagsesyon at nagtataka si Yoshida kung paano hindi nasa likod ng mga rehas ang lalaking ito. Pagkatapos ng trabaho, nasa isang restaurant si Yoshida kasama si Goto, pinapanood siya ng may pagkamangha habang masayang kumakain at umiinom ng isang buong beer. Dagdag pa niya na kailangan niyang magpakita sa harap ng iba pa niyang mga katrabaho, ngunit kay Yoshida, maaari siyang maging sarili niya. Walang narinig si Yoshida, sabi niya dahil nakatuon ito sa kanyang mga nakakatuwang asset at sa kanyang magagandang mata. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung ayos lang ba siya, kaya sinabi ni Yoshida na nalilito siya dahil inimbitahan siya ng babaeng tumanggi sa kanya sa hapunan. Dito, nagmungkahi siya ng isang laro ng mga tanong upang pagaanan ang mood. Kaya, sinimulan ni Yoshida ang pagtatanong kung bakit niya siya inimbitahan dito. Bilang tugon, tinanong niya kung may karelasyon ba siya, at nang sabihin niyang wala, tinawag niya itong sinungaling. Sinabi niya na 5 taon na silang nagtatrabaho, at ang kamakailang pagbabago sa ugali nito ay nagpapakita na mayroong babae sa buhay nito. Nabanggit din niya na tahimik silang nagkukwentuhan ni Meshima nitong mga nakaraang araw, at tiyak na nanliligaw ang babae sa kanya.
Bukod pa rito, nagpalipis ito ng gabi para sa kanya at dinalhan pa siya ng hapunan, kaya tinanong niya kung karelasyon ba siya nito. Mabilis na tumanggi si Yoshida at idinagdag na matagal na siyang umiibig dito at mahal pa rin niya ito kahit na matapos ang pagtanggi. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit pa nga ba niya pinapahalagahan ang personal na buhay nito matapos siyang tanggihan. At sinabi niya na nababagabag lang siya dahil sa palagay niya ay masyadong mabilis itong lumipat. Dahil nalinaw na niya ang lahat ng iyon, wala na siyang ibang masasabi, na ikinadismaya ni Yoshida dahil sa palagay niya ay mayroon pa siyang iba. Para makabawi, hinayaan niya itong magtanong ng isa pang tanong. Kaya, tinanong niya kung anong laki ng malalaking asset niya, at sinabi niyang e-cups ang mga iyon. Nang gabing iyon, umuwi siya at napansin ni Sayo na mukhang nag-aalala siya. Sinabi niya rito na kakatapos lang niyang maghapunan kasama si Goto. Kaya para gamaan ang pakiramdam niya, niyakap niya ito, na ikinagulat niya. Kalaunan, ibinigay niya sa kanya ang telepono, at talagang nagpasalamat si Sayo para dito. Idinagdag pa niya ang numero nito bilang kanyang unang kontak at nagbigay ng isang tunay na ngiti, na nagpamula sa lalaki. Pagkalipas ng ilang araw, nanaginip si Sayo tungkol sa isang lalaking dati niyang kasama na nagpa-practice ng mga yoga moves nito sa kanya gabi-gabi. Nang magising siya at makita si Yoshida na mahimbing na natutulog, napaisip siya kung umiikot ba ito sa kabilang direksyon. Kinaumagahan, habang paalis na si Yoshida papuntang trabaho, itinuro niya na magulo ang buhok ni Sayo. Nahiya siya at tinanong kung bakit hindi niya ito sinabi ng mas maaga. Ngunit tumawa lang si Yoshida at umalis, naiwan siyang namumula. Pagkatapos, habang ginagawa niya ang mga gawaing bahay, naisip niya kung paano hindi man lang siya ginalaw ni Yoshida at medyo nalungkot siya na hindi man lang ito interesado sa kanya. Kalaunan sa trabaho, kumakain ng tanghalian si Yoshida kasama si Meshima nang sumama sa kanila ang isa pang katrabaho na nagngangalang Endo at tinanong si Yoshida kung tinatanggihan ba niya ang business trip. Sabi ni Yoshida oo, kaya tinanong ni Endo kung gusto ba niyang manatili sa bahay at sirain ang mga pisngi ng kanyang kasintahan. Tinanong ni Meshima si Yoshida kung totoo ito, ngunit sinabi ni Yoshida na hindi, at may iba pang mga dahilan kung bakit niya tinanggihan ang biyaheng pang negosyo. Nang magkatitagan sila sa mukha niya para marinig ang mga dahilang iyon, sinabi niyang naghihintay siya ng pagdating ng isang pakete. Alam ni Endo na tinapos na niya ang kanyang trabaho, ngunit pinili niyang huwag itong ipilit at umalis na. Gayunpaman, hindi nasiyahan si Meshima at nilinaw ito. Nang gabing iyon, paalis na siya pagkatapos matapos ang kanyang trabaho at niyaya si Yoshida na manood ng sine kasama niya. Bago pa man siya makasagot, pumili siya ng sine at kinaladkad siya. Ngunit nakasalubong niya si Goto habang nasa daan, at naisip niya kung nagde-date sina Yoshida at Meshima. Samantala, natapos na ni Sayo ang lahat ng kanyang mga gawain at nababagot na siya, kaya tinanong niya kung gaano katagal siya maaaring manatili rito. Naniniwala siyang iiwan siya ni Yoshida tulad ng mga lalaki noon, lalo na kung magkakaroon ito ng kasintahan. Dahil napakabait niya, naniniwala siyang magkakaroon din siya ng babae sa lalong madaling panahon at iniisip kung mapapasaya ba siya nito, ngunit para bang talunan siya dahil sa mga iniisip niya. Nang sandaling iyon, nakatanggap siya ng text mula kay Yoshida na nagsasabing manonood siya ng sine kasama ang isang katrabaho. Inisip niya kung sasama ba siya kay Goto or sa iba, kaya nagpa siya siyang makita mismo. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas ng sinehan sina Yoshida at Meshima habang pinag-uusapan ang pelikula. At binanggit ni Yoshida ang isang linya mula sa pelikula na nagsasabing malalaman lamang ng mga tao kalaunan na mayroon silang isang kupas na engkwentro. Gayunpaman, sinabi ni Meshima na mas gugustuhin niyang malaman agad kung mayroon siyang ganoong engkwentro kaysa mamaya dahil madalas na lumipas na ang sandali bago mo ito namamalayan. Tinanong ni Yoshida kung mayroon ba siyang kupas na engkwentro sa ngayon, ngunit humagalpak siya ng tawa dahil nakakatawa ang tanong na iyon. Pagkatapos ay sumagot siya na mayroon nga siyang kupas na engkwentro at kaya ayaw niya itong palampasin. Binabati siya ni Yoshida ng pinakamabuting kapalaran at bigla niya itong niyakap na ikinagulat niya. Lingid sa kanyang kaalaman, nasa malapit lang pala si Sayo at pinanood niya ang buong pangyayari. Paglingon niya, marahang itinulak ni Yoshida si Meshima pabalik, ngunit labis siyang natuwa at nagpasalamat sa pagsama niya sa sinehan. Bago umalis, tinanong niya ito kung ano ang gagawin niya kung hindi na sila magsasama,
ngunit sinabihan siya nitong tumigil na sa pagiging talunan at umuwi na. Habang naglalakad siya palayo habang tumatawa, naglakad din pauwi si Yoshida at narating ang poste kung saan niya unang nakita si Sayo, na nagpaisip sa kanya kung iyon ba ay isang pagkikitang walang kabuluhan. Pag-uwi niya, nakita niyang wala roon si Sayo. Kaya, tumakbo siya palabas sa takot, iniisip na may dumukot sa kanya. Samantala, si Sayo ay nag-iisa sa parke, naalala ang hitsura ng mukha ni Yoshida at nalungkot dahil hindi siya nito tinitingnan ng ganoon. Pagkatapos ay nagsimula siyang umiyak, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit, para lamang mapagtanto na nagseselos siya sa babaeng iyon na niyayakap si Yoshida. Nang sandaling iyon, nakita siya ni Meshima na umiiyak at tinanong kung ayos lang ba siya, ngunit hindi sumagot si Sayo. Nakita ni Meshima ang kanyang kawalan ng pag-asa at nagpas siyang manatili kasama si Sayo hanggang sa huling tren, hindi alam na si Yoshida ay nag-cardio sa buong bayan at hinahanap siya. Tinanong ni Meshima si Sayo kung siya ay isang takas, at sumagot si Sayo ng oo. Kaya sinabi ni Meshima sa kanya na ilang beses din siyang tumakas noong siya ay mas bata pa. Pagkatapos ay tinanong niya si Sayo kung nagkaroon ba siya ng away sa kanyang mga magulang, ngunit sinabi niyang napakalapit niya sa kanyang mga magulang at mababait sila, ngunit ang totoo ay si Sayo ang kanyang pinag-uusapan. Gayunpaman, hindi siya naniniwala sa walang kondisyong pagmamahal or kabaitan at mayroong isang bagay na itinatago niya na maaaring sumire sa kanyang ugnayan sa isang taong espesyal. Hindi niya alam ang gagawin, kaya tumakbo siya palayo. Sinabi ni Meshima na may kilala rin siyang napakabait, at hindi niya maintindihan kung bakit. Napagtanto ni Sayo na si Yoshida ang tinutukoy niya, at pinayuhan siya ni Meshima na huwag nang magtagal at kunin ang pagkakataon, at sa wakas ay napagtanto ni Sayo kung bakit niyakap niya si Yoshida. Sinabihan pa niya si Sayo na siya na ang magkusa. At nang tanungin ni Sayo kung paano, sinabi niya, ipakita mo sa kanila ang lahat ng bumubuo sa kung sino ka. Naniniwala siyang tatanggapin sila ng isang taong tunay na nagnanais sa kanila. At ang kailangan lang gawin ni Sayo ay magkaroon ng kaunting pananampalataya. Sa puntong ito, nakaramdam si Sayo ng kumpiyansa at nagpas siyang umuwi. Ngunit nang sandaling iyon ay natagpuan siya ni Yoshida at galit na tinanong kung ano ang ginagawa niya rito. Humingi ng tawad si Sayo sa pag-aalala sa kanya at napagtanto rin ni Meshima na pareho nilang pinag-uusapan si Yoshida. Tinanong niya si Yoshida kung kamag-anak niya si Sayo, malinaw na biro iyon. Kaya tinanong niya kung nakatira ba ito sa kanya. Kinakabahang inamin ito ni Yoshida, ngunit sa halip na magtanong-tanong, sinabihan na lang siya ni Meshima na pag-usapan ang mga bagay-bagay kay Sayo at bigyan siya ng paliwanag mamaya. Pagkaalis niya, iniuwi ni Yoshida si Sayo, ngunit dumating siya ng nakatopis at hiniling sa kanya na pakinggan siya. Tumanggi si Yoshida na magsalita dahil ang lahat ng dugo ay mabilis na umaagos sa kanyang North Pole, ngunit iginiit niya na pakinggan siya nito. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na tingnan ang kanyang katawan at tinanong kung bakit wala siyang ginagawa sa kanya, idinagdag na ang kanyang mga asset ay napakalaki, sa paraang gusto niya. Sinabihan siya ni Yoshida na itigil ang pagpupumilit, ngunit hiniling niya sa kanya na bigyan siya ng ilang sesyon. Kaya, nagalit siya at sinabing palalayasin niya siya kung hindi siya titigil dito. Pagkatapos, napahagulgol si Sayo at tinanong siya kung bakit ayaw niya sa kanya dahil lahat ng mga lalaki bago siya ay ginamit siya ayon sa gusto nila. Sinimulan pa niya ang paglaro sa kanyang patpat. At tinanong kung hindi ba siya kahit kay titing natutokso na give-in ang mga rice cake niya. Kaya, inamin ni Yoshida na natutokso siya at talagang mahirap siyang pigilan. Nagulat si Sayo na inamin niya ito. Kaya, sinabihan siya ni Yoshida na umatras bago niya siya gawing ina. Pagkatapos ay sinabi niya na desperado siyang makahanap ng mga paraan para hindi na siya kailangang umuwi. Ngunit para kay Yoshida, ang paninirahan kasama niya ay lubhang mapanganib dahil maaari siyang maaresto. Kaya naman gusto niyang bayaran ang lahat ng kumuha sa kanya sa pamamagitan ng pag-aalok sa kanila ng mga maruruming damit. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung bakit hinayaan niya siyang manatili at nagmakaawa sa kanya na gawin ito sa kanya para gamaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit mahigpit na sinabi sa kanya ni Yoshida na hindi niya ito gagawin dahil hindi niya ito mahal. Pagkatapos ay pinabihis niya ito at sinabi sa kanya na mas marami siyang nagawa para sa kanya kaysa sa kanyang inaakala. Nang banggitin niya ang mga bagay na nagawa niya para sa kanya, nagsimulang umiyak si Sayo dahil walang sino man ang nagpakita sa kanya ng ganitong kabaitan.
Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na manatili sa kanya at pagbutihin ang buhay nito hanggang sa gusto na nitong umalis, at malugod siyang pumayag. Pagkalipas ng ilang araw, tinanong ni Sayo si Yoshida kung makakakuha ba siya ng trabaho, at kalmado lang si Yoshida tungkol dito. Nagulat siya kung gaano kadali itong pumayag at binanggit kung paano ang trabaho niya ay ang paggawa ng mga gawaing bahay, ngunit sinabi ni Yoshida na marami siyang ginagawa at mahalaga para sa kanyang kalusugang pangkaisipan na lumabas at makihalubilo sa mas maraming tao. Pagkatapos ay tinanong niya kung may naiisip ba siyang lugar, at sinabi niya na gusto niyang magtrabaho sa isang convenience store malapit dito. Sinabi ni Yoshida na magandang lugar iyon para sa isang taong katulad niya, at kung suswertehin siya, maaari pa siyang magkaroon ng mga kaibigan. Pagkalipas ng ilang araw, nagtatrabaho na si Sayo sa tindahan at nakipagkaibigan pa siya sa isang katrabaho na nagngangalang Asami na nagtuturo sa kanya kung paano humawak ng counter. Pagkatapos ng kanyang unang araw, tinanong ni Asami si Sayo kung nakatira ba siya malapit dito at nang sumagot siya ng oo, nais ni Asami na bisitahin siya sa lalong madaling panahon. Sabi ni Sayo, kailangan niyang humingi ng permiso mula sa lalaking kasama niya sa bahay. Kaya, tinanong ni Asami kung nakatira ba siya kasama ang kanyang kasintahan. Mabilis na tumanggi si Sayo at parang pamilya na raw ang lalaki. Kaya, hiniling ni Asami na magpadala siya ng text kung papayagan siya. Di nagtagal, nag-text si Sayo kay Yoshida para ipaalam na gusto ng kanyang katrabaho na pumunta rito at hindi siya maaaring tumanggi. Dagdag pa rito, sinabi niya sa kanya na parang kuya na siya. Nang sandaling iyon, biglang pumasok si Meshima at tinanong kung nagte-text ba siya kay Sayo, na nakakuha ng atensyon ni Goto. Samantala, tinanong ni Hashi si Yoshida kung alam ni Meshima ang kwento, at sinabi ni Yoshida na pinilit niya itong ipaliwanag sa kanya. Gayunpaman, nagselos si Meshima dahil sinabi ni Yoshida kay Hashi ng mag-isa habang kinailangan niyang magpadalos-dalos para maipaliwanag ito sa kanya. Habang nagsisimula silang mag-usap, narinig ni Goto mula sa kanyang mesa at nakaramdam ng pagkailang. Pagkatapos ng trabaho, umuwi si Yoshida at nag-doorbell. Pagbukas ni Sayo, inilabas ni Asami ang kanyang ulo at nagulat nang makitang si Yoshida ay isang talunan kahit na tinatawag niya itong gwapo. Bago pa man siya pumasok, buong tapang niyang sinabi na gusto niyang malaman kung bakit siya nakatira kay Sayo kung hindi naman sila magkarelasyon or magkamag-anak. Ngunit matapos makita na isa itong disenteng lalaki, hindi na siya nag-aalala tungkol sa V-card ni Sayo. Kalaunan, sinabi ni Yoshida kay Asami na sila ni Sayo ay dating magkaibigan noong bata pa sila kahit na may agwat sa edad, ngunit kakaiba ito para sa kanya. Kaya idinagdag ni Sayo na si Yoshida ang dating dada niya. Pagkatapos ay tinanong niya si Yoshida kung marunong itong magluto at sinabi niyang kaya niyang magluto ng mga simpleng pagkain sa katapusan ng linggo. Idinagdag niya na si Sayo ang nag-aalaga ng lahat ng mga gawain at naniniwala si Asami na mapalad siya na mayroong isang taong responsable. Sakto pagkatapos, naghanda si Sayo ng 5-star meal sa mesa at habang nagsasama-sama silang lahat para kumain, nagsimulang magbiro sina Yoshida at Asami, na ikinatuwa ni Sayo. Pagkatapos, nagreklamo si Asami na walang gaanong espasyo sa kanilang apartment. Kaya sinabi ni Yoshida na magkakaroon ng sapat na espasyo kapag umalis na siya. Nagbiro si Asami na hindi niya dapat maging masama sa kanyang kabiyak, ngunit mabilis siyang tinanggihan ni Yoshida, bagaman natuwa si Sayo na makita silang nagkakasundo. Pagkatapos ay sinabi ni Asami na uuwi na siya at hiniling kay Yoshida na ilabas siya dahil alam niyang hindi pa ito nakakahawak ng babae sa loob ng ilang dekada. Nang pumayag si Yoshida, nagpa siya si Sayo na sumama rin, ngunit sinabihan siya ni Asami na manatili at hayaan si Yoshida na maging kanyang alipin. Pagkatapos nilang umalis, hiniling ni Asami kay Yoshida na ibaba ang takip at sabihin sa kanya ang katotohanan tungkol sa kung paano siya tumira kasama si Sayo. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi ni Yoshida na ang sinabi ni Sayo tungkol sa kanya bilang kanyang kuya ay totoo dahil iyon ang pananaw niya dito. Hindi pa rin kontento si Asami at gusto niyang malaman ang buong kwento, ngunit ayaw magsalita ni Yoshida dahil hindi niya iyon dapat ikwento. Dahil dito, tinapik niya ang balikat nito at sinabing mabait itong lalaki, at mapalad si Sayo na nakasalubong niya ito sa halip na isang talunan na sana'y sasamantalahin lang siya. Pagkatapos ay nagpasya siyang umuwi, ngunit muling nagbiro si Yoshida sa kanya bago niya ito sinabihang mag-ingat.
Pagkatapos ay sinabi ni Asami na gusto niya talaga ang maginhawang maliit na apartment nito. Kaya sinabi ni Yoshida na maaari siyang bumisita anumang oras. Hiniling pa niya kay Sayo na maging kaibigan niya ito, at nagbiro si Asami na umaarte itong parang tatay ni Sayo. Kinabukasan pagkatapos ng trabaho, pauwi na sana si Yoshida nang biglang sumulpot si Goto mula sa kawalan at tinakot siya. Hiniling niya kay Yoshida na kumain ng hapunan kasama niya, at nang paalis si Yoshida, hindi niya napansin na may dala na pala siyang pagkain si Meshima. Sa restaurant, tinanong ni Yoshida si Goto kung bakit niya ito niyaya ngayong lumabas. Kaya, itinuro ni Goto kung paano niya itinanggi na mayroon siyang nararamdaman para kay Meshima noong huli silang kumain. Gayunpaman, mas naging malapit na sila ngayon at tinanggihan din niya ang business trip, kaya nagtataka siya kung ano ang nagbago. Itinuro rin niya kung paano hindi niya ginamit ang kanyang telepono sa oras ng trabaho, ngunit ngayon ay madalas niya itong nakikitang nagte-text, at gusto niyang malaman kung ano ang nangyayari sa kanya. Bago sumagot, tinanong ni Yoshida kung bakit siya masyadong interesado sa personal na buhay nito, kaya inamin niya na mas nakafocus siya sa kanya kaysa sa iba. Pagkatapos ay nahihiya siya at sinabing ito ay dahil may nararamdaman siya para dito, na siyang nagpatigil sa kanya. Pag-uwi, nasa sabik si Sayo na maghapunan kasama si Yoshida, ngunit nakita niya ang text nito na nagsasabing maghahapunan ito kasama si Goto, na siyang ikinalungkot niya. Sa restaurant, tinanong ni Yoshida si Goto kung nakikipaglaro ba ito sa kanya, ngunit sumumpa siyang hindi. Nalito si Yoshida dahil sinabi niya rito na may iba siyang karelasyon, ngunit sinabi niyang nagsisinungaling siya. Inamin din niya na pumutok ang kanyang talon nang imbitahan siya nito, ngunit sinasabi sa kanya ng kanyang likas na ugali na hindi pa ito ang tamang oras, kaya nagsinungaling siya para makaalis sa sitwasyong iyon. Sa kabila nito, sinabi ni Yoshida na hindi niya ito pinaniniwalaan dahil alam niyang hindi siya nito gusto. Ngunit sinabi ni Goto na handa siyang gawin ang lahat para patunayan na gusto niya ito. Dito, iminungkahi ni Yoshida na hayaan na lang niya itong makasesyon at hinintay ang tugon ni Goto, ngunit tumingin lang ito sa ibaba at umiwas. Sinabi ni Yoshida na nagbibiro lang siya, ngunit pagkatapos ng malalim na paghinga, tinanong niya kung magagalit ba ito kung malalaman niyang walang experience pa ito. Muntik nang mabulunan si Yoshida sa kanyang inumin nang marinig niya ito, kaya ipinagpatuloy ni Goto na hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong magkaroon ng makabuluhang relasyon. Gayunpaman, talagang gusto niya si Yoshida at handa siyang makatanggap ng mga pahiwatig mula rito kung iyon ang kailangan. Sinabihan siya ni Yoshida na huminahon dahil nagbibiro lang ito, idinagdag na hindi niya ito kailanman yayayain na lumabas, ngunit hihintayin niya na yayain siya nito na lumabas. Nang marinig ito, pumayag si Goto at nangako na yayayain niya ito sa tamang panahon. Ngayong naibigay na niya ang sagot, gusto niyang aminin ni Yoshida kung sino ang katext niya. Pag-uwi, kumakain ng mag-isa si Sayo at napagtanto niyang ayaw na niyang mag-isa. Bigla, may naalala siya tungkol sa kanyang nakaraan na nagpasuka sa kanya kaya tumakbo siya sa banyo. Pagkatapos, nakakita siya ng text mula kay Yoshida na nagsasabing iuuwi niya si Goto. Kaya naisip ni Sayo na iiwan na naman siya. Gayunpaman, sinabi ni Yoshida sa kanya na gusto siyang makilala ni Goto, na labis niyang ikinagulat. Samantala, sinabi ni Yoshida kay Goto na kilala niya si Sayo simula pagkabata at kinupkup niya ito dahil tumakas ito sa bahay. Sinabi ni Goto sa kanya na maaari siyang makulong dahil dito, ngunit tiniyak niya rito na wala siyang ginagawang kakaiba kay Sayo. Di nagtagal, nakarating sila sa kanyang bahay at binati ni Goto si Sayo nang may ngiti bago inalok ng merienda. Nang magkita sila, nalaman ni Goto ang katotohanan kung paano niya talaga nakilala si Sayo. Kaya tinanong niya kung sinubukan ba ni Yoshida na durugan siya. Sinabi ni Sayo na isa siyang maginoo at sinabi ni Goto sa kanya na maswerte siya na hindi mahilig sa bata si Yoshida. Nang magsimulang magbiro sina Yoshida at Goto, bigla nilang napansin na tila problemado si Sayo. Kaya pumunta si Yoshida sa banyo para makausap siya ng pribado ni Goto. Pumayag si Sayo at kaya pagbalik ni Yoshida, hiniling niya rito na kumuha ng ilang gamit sa tindahan. Pagkaalis niya, tinanong ni Goto si Yoshida ng maraming tanong, kabilang ang kung gaano katagal niya planong manatili rito. Samantala, nakasalubong ni Yoshida si Meshima habang papunta at tinanong kung ano ang ginagawa niya rito. Sinabi niya na nanood siya ng sine,
ngunit nalaman niya na nagsisinungaling ito dahil walang sinehan dito. Pagkatapos ay binalik niya ang tanong, kaya sinabi ni Yoshida sa kanya na napunta siya rito para bumili ng ilang gamit para sa almusal. Nang marinig ito, tinanong niya kung maaari siyang mamili kasama niya, at atubili siyang pumayag. Pagbalik sa apartment, hindi nasagot ni Sayo ang tanong ni Goto. Kaya, sinabi ni Goto sa kanya na mabait si Yoshida para tanggapin siya kung sino siya, ngunit hindi rin gagawin ng lipunan ang pareho. Dahil dito, nagpasalamat si Sayo ng nakangiti, at idinagdag na gusto na niyang tumakas, ngunit kailangan din niya ng isang taong magpaparamdam sa kanya ng katuturan. Isiniwalat din niya kung paano niya hinayaan ang ibang mga lalaki na gamitin siya kapalit ng pagbibigay sa kanya ng matutuluyan. Lubos siyang nasira nito hanggang sa makilala niya si Yoshida, na hindi lamang pumihil sa kanyang mga panliligaw, kundi nangakong aayusin din siya. Ikinagulat ito ni Goto, ngunit natawa siya ng malakas dahil ito ang isang bagay na maaasahan niya lamang mula sa isang taong tulad ni Yoshida. Natutuwa si Goto na nakahanap si Sayo ng lugar kung saan siya ligtas at masasabi niyang malaki ang tiwala ni Sayo kay Yoshida, ngunit pinayuhan din niya si Sayo na maghanap ng sarili niyang lugar sa hinaharap at huwag umasa ng lubusan dito. Naiintindihan ni Sayo na kailangan niyang umalis balang araw ngunit inamin din niya na kahit ang pag-iisip tungkol dito ay nakakalungkot. Nangako siya na haharapin niya ang kanyang nakaraan sa lalong madaling panahon. Kaya niyakap siya ni Goto at sinabing ipinagmamalaki niya ito. Habang nagbibigay siya ng mga salita ng pang-aliw kay Sayo, ang kawawang babae ay nagsimulang humagulgol at kalaunan ay napahagulgol. Samantala, bago naghiwalay sina Yoshida at Meshima, tinanong niya ito kung maaari ba itong pumunta at magpalipis ng gabi. Tinanong ni Yoshida kung bakit niya ito hinayaan na manatili kung hindi naman niya ito kasintahan, ngunit ipinaalala ni Meshima sa kanya na ginagawa na niya iyon kay Sayo. Ikinatwiran ni Yoshida na inaalagaan lang niya ito. Kaya, tinanong ni Meshima kung ano ang tungkol kay Goto. Nagulat si Yoshida at nagtanong kung paano niya nalaman, at sinabi niyang nakita niya silang umalis ng magkasama, na pumukaw sa kanyang kuryusidad. Pagkatapos ay sinundan niya sila hanggang sa kapitbahayan at napagtanto niyang papunta si Goto sa kanyang bahay. Naawa siya sa pag-stalk sa kanya, ngunit sinabi ni Yoshida sa kanya na ayos lang. Dito, nagsimula siyang maluha at sinabing nasasaktan siya ng husto kapag hindi siya binibigyan ng diretsyong sagot. Pag-uwi, sa wakas ay napigilan ni Sayo ang sarili at pagkatapos ay tinanong si Goto kung mahal niya si Yoshida at natawa siya. Dagdag pa ni Sayo na mahal siya ni Yoshida, kaya sinimulang kulitin ni Goto si Sayo sa pamamagitan ng pagtatanong kung nagseselos ba siya. Pagkatapos ay isiniwalat ni Goto na gusto niya si Yoshida, at sinabi ni Sayo na mahirap sabihin dahil maganda ang poker face nito. Nagtapat si Goto, na sinasabing binabantayan niya ito simula nang sumali ito sa kumpanya. At sinabi ni Sayo na dapat silang mag-date dahil magmumukha silang cute kapag magkasama. Samantala, tiniyak ni Yoshida kay Meshima na pumunta si Goto para lang makilala si Sayo, hindi para makipagsesyon. Gayunpaman, tinanong ni Meshima kung gusto niya si Goto kahit na tinanggihan siya, at inamin niya na hindi niya ito basta-basta isusuko. Tinawag niya itong walang isip dahil kahit na dinala niya ang babaeng gusto niya, sinira niya ang pagkakataon niyang makakuha ng ilang damit dahil naakit siya ng isang babaeng galing sa kalye. Inamin ni Yoshida na nagkamali siya, ngunit hindi niya basta-basta mapapalaya si Sayo sa tuwing gusto niyang magdala ng babae. Pinilit ni Meshima na tanungin ang sarili kung saan naroon ang kanyang prioridad dahil maaaring kailanganin niyang pumili sa pagitan ni Goto at Sayo balang araw. Naiintindihan niya na hindi iyon ang tipo ng tao na magpapabaya sa isang babaeng palaboy, ngunit kinu-question din niya kung talagang mahal nito si Goto para gumawa ng isang bagay na napakatindi para sa kanya. Dagdag pa niya na ang pagiging masyadong mabait ay nangangahulugan din na hindi mo makukuha ang tunay mong gusto, para lamang mapagtanto na napakamapilit niya at dapat na siyang umalis bago pa siya makapagsalita ng anumang masasakit. Pagkatapos ay lumayo siya, kaya huminga ng malalim si Yoshida at umuwi, para lamang makita si Goto na nagme-makeup kay Sayo. Lumingon si Sayo at tinanong kung gusto niya ito at mahinahon niyang sinabi na maganda ito sa kanya. Gayunpaman, nainis siya dahil binigyan siya nito ng nakakabagot na papuri at mga biro kaya naman wala siyang nakukuhang mga babae. Nang gabing iyon, inihatid ni Yoshida si Goto pauwi at pinag-usapan nila kung gaano kabait si Sayo.
Sinabihan din ni Goto si Yoshida na huwag subukan ang anumang bagay sa babae at tiniyak niya rito na hindi niya gagawin. Pagkatapos ay sinabi ni Goto na bata pa si Sayo at maaaring magkaroon ng damdamin. Kaya si Yoshida ang dapat na responsableng nasa hustong gulang sa sitwasyong iyon. Pinuri rin niya ito sa kanyang mahusay na ginawa bago umalis at napangiti ito kay Yoshida. Kinabukasan, dumating si Sayo sa trabaho at nakita ang pangalang Kyuya sa board ng mga empleyado at pakiramdam niya ay kilala niya ang taong ito. Sakto lang, pumasok si Kyuya upang batiin siya, at lumingon siya upang makita na isa ito sa mga lalaking sumisira sa kanyang mga aset gabi-gabi kapag siya ay nanatili sa kanya. Agad siyang nakilala ni Kyuya, ngunit na-trauma si Sayo at sinubukang sabihin sa kanya na mali ang kanyang nakuha na babae. Bago pa sila makapag-usap pa, sumama si Asami sa kanila at sinabihan si Kyuya na itigil ang pang-aabala kay Sayo, ngunit sinabi ni Kyuya na ang pangalan niya ay Miyuki at nanatili siya sa kanya minsan. Muli, sinabi ni Sayo na mali ang kanyang nakuha na babae, at ang pangalan niya ay Sayo. Kaya, sinabihan ni Asami si Kyuya na iwanan siya at mag-focus sa trabaho. Matapos niya itong palayasin, sinabi ni Sayo na maaari siyang magpaliwanag, ngunit sinabi ni Asami sa kanya na hindi niya kailangang gawin iyon, at ayos lang sa kanila. Gayunpaman, sinabi rin niya na makikinig siya ng todo kung sakaling kailanganin ni Sayo ng makakausap, at nagpapasalamat si Sayo. Pagkatapos ng trabaho, pauwi na si Sayo nang makasalubong niya ulit si Kyuya, na nagsabing matagal na siyang naghihintay sa kanya. Tiniyak niya sa kanya na wala siyang balak na masama, ngunit ayaw ni Sayo na may pakialam sa kanya. Gayunpaman, tinanong niya kung naayos na ba niya ang kanyang sitwasyon sa pamumuhay, ngunit ang katahimikan ni Sayo ay nagsasabi sa kanya na tumatakbo pa rin siya. Nang sinubukan niyang lampasan siya, hinawakan niya ang kamay niya at tinanong kung saan siya nakatira dahil gusto niyang makita ang lugar. Hiniling ni Sayo na pakawalan na siya, ngunit hiniling niya rito na makipag-usap ng matagal sa bagong tahanan nito. Sinabi ni Sayo na hindi niya ito maaaring isama ng walang pahintulot ng may-ari at nagsimulang maglakad palayo. Ngunit sinabi ng talunan na ito na hindi niya sasabihin ang tungkol sa kanyang nakaraan kung isasama niya ito. Nang inag sa takot si Sayo nang marinig ang mga salitang iyon, ngunit kinalma niya ang sarili at sinabing tatanungin muna niya si Yoshida. Pinapangako rin niya rito na hindi magsasabi kahit kanino at pumayag ito. Pagkatapos ay nag-text si Sayo kay Yoshida at pinapasok siya. At nang malaman niyang 2 buwan na itong nakatira dito, ipinapalagay niyang binibigyan niya ng mga maruruming gawain ang lalaki bilang kapalit. Mabilis itong itinanggi ni Sayo at nalito si Kyuya kung bakit hinayaan siyang manatili ng isang lalaki ng libre nang hindi kinakasesyon ang kanyang mga rice cake. Pagkatapos ay umupo siya sa tabi nito at sinabing namimiss niya ang kanilang oras na magkasama, ngunit kahit na sinubukan siyang pigilan ni Sayo, patuloy pa rin niyang itinutulak ang sarili sa kanya. Sa huli, sinampal siya nito sa mukha para matanggal siya sa kanya. Ngunit biglang napagtanto ni Kyuya na kung hindi niya hahayaang gawin ang gusto niya, sasabihin niya sa pulisya at si Yoshida ay makukulong. Dahil dito, tumigil siya sa pakikipaglaban at sinabihan siyang gawin ang gusto niya. Ngunit sa sandaling iyon, biglang pumasok si Yoshida at tinanong si Sayo kung pumayag ba siya. Nang tumanggi siya, agad na pinalayas ni Yoshida si Kyuya. Ngunit casual na sinabi ng talunan na pumasok lang siya dahil hinayaan niya ito. Galit na tinanong ni Yoshida kung ano ang sinusubukan niyang gawin, at buong pagmamalaki niyang sinagot na malapit na niyang matikman ang kanyang talong. Naikuyom ni Yoshida ang kanyang kamao, ngunit sinabi ni Kyuya sa kanya na hindi ito malaking bagay dahil palagi siyang nakikipagsesyon noong nakatira pa si Sayo sa kanya. Hiniling pa niya kay Yoshida na makasesyon na siya at ipinagmamalaki kung gaano siya kagaling. Ngunit ikinagalit ito ni Yoshida hanggang sa punto na gusto na niyang tamaan ang talunan na ito. Gayunpaman, sinabi ni Kyuya na pareho silang kriminal dahil pinapanatili siya ng walang pahintulot ng kanyang tagapag-alaga at tinanong si Yoshida kung plano ba niyang panatilihin siya magpakailanman. Sinabi ni Yoshida na hindi siya ang tatay niya, pero ililigtas pa rin niya ito mula sa mga katulad ni Kyuya, pero hindi nagpatinag ang lalaki at lumakad na lang palayo, sinasabing ayaw na niya ng mga gamit na gamit. Gayunpaman, ang usapang ito ay nakaapekto ng malaki kay Yoshida. Pagkatapos, pumasok siya sa loob at nakitang umiiyak si Sayo, kaya niyakap niya ito at sinabing ayos lang at mabuti na lang na lumaban ito. Nag-aalala si Sayo na sasabihin ni Kyuya sa lahat at maaresto si Yoshida,
Pero sinabi ni Yoshida na kasalanan niya ito dahil gusto nitong gumanap bilang bayani. Sinabi niya rito na dapat niyang igalang ang sarili para igalang din siya ng iba. Idinagdag pa niya na gusto niyang mamuhay ng normal ang babae, pero hindi niya alam kung ginagawa niya ito para sa babae or para sa sarili niyang mga pansariling dahilan. Alinman sa dalawa, gusto niyang maalaga nito ang sarili, at ipinangako ni Sayo na gagawin niya ang lahat. Kinabukasan sa trabaho, napansin ni Asami na tila naguguluhan si Sayo, ngunit nang tanungin niya ito kung ayos lang ba siya, sinabi ni Sayo na ayos lang. Nadismaya si Asami dahil napakatahimik ni Sayo, kaya dumiretso siya kay Kyuya at tinanong kung may ginawa ba itong ikinagalit ni Sayo. Sinabi ni Kyuya na tinanong lang niya si Sayo kung gusto nitong tikman ang talong nito. Ngunit ikinainis ito ni Asami at nagalit siya rito. Nang hindi siya nagpakita ng pagsisisi, sinampal siya ni Asami sa mukha at hiniling na humingi siya ng tawad kay Sayo sa panggugulo sa kanya. Sa wakas ay napagtanto ni Kyuya na nagkamali siya at humingi ng tawad. Kaya pagkatapos umalis ni Asami, muli siyang humingi ng tawad kay Sayo sa pagsisikap na maging medyo magaspang sa kanya. Tinanong ni Sayo kung bakit hindi niya sinabi kay Asami na nagsama na sila dati at sinabi niyang nangako na siyang ililihim ito kahapon. Natawa si Sayo nang mapagtanto niya na hindi naman pala kasing sama ng inaakala niya si Kyuya noong una. At kahit hindi pa siya handang patawarin siya, naiintindihan din niya kung bakit parang ayos lang sa kanya na gawin ang ginawa niya. Nangako si Kyuya na magiging magalang at aalis na. At hindi mapigilan ni Sayo ang pagngiti dahil pinrotektahan siya ni Yoshida at Asami. Habang pauwi, sinabi niya kay Asami na magtatrabaho si Yoshida ng gabing iyon. Kaya iminungkahi ni Asami na magkaroon sila ng isang gabi para sa mga babae. Matapos silang payagan ni Yoshida, dinala muna ni Asami si Sayo sa kanyang bahay para kumuha ng ilang gamit, at nagulat si Sayo nang makitang nakatira ito sa isang malaking bahay. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakad, sa wakas ay sinabi sa kanya ni Sayo ang katotohanan tungkol sa kung paano niya nakilala sina Kyuya at Yoshida. Pagkatapos ay dinala siya ni Asami sa isang lugar kung saan maaari nilang panoorin ang mga bituin at ibinahagi niya kung paano siya nalulungkot noong lumalaki dahil masyadong abala ang kanyang mga magulang sa pagtatrabaho. Gusto rin ng kanyang ina na maging abogado siya, ngunit sinabi niya kay Sayo na gusto niyang maging isang autor at buong-buo siyang sinusuportahan ni Sayo. Nang sabihin niya ito sa kanyang ina, nagalit siya at nagkaroon sila ng matinding pagtatalo, kaya dinala siya ng kanyang ama sa lugar na ito para linawin ang kanyang isipan. Ang pagkakita sa mga bituin ay nagpaisip sa kanya kung gaano kaliit ang kanilang buhay kumpara sa sansinukob. Ngunit kahit na noon, naniniwala siyang ang bawat isa sa kanilang buhay ay may nakaraan at hinaharap. Pagkatapos ay hiniling niya kay Sayo na huwag nang alalahanin ang nakaraan, dahil ito ang bumuo sa kanya kung sino siya, at siya ay naging isang kahangahangang tao. Ang pagkarinig nito ay nagpaiyak sa kanya, at niyakap niya si Asami. Kinabukasan, maagang umuwi si Yoshida at sinabi ni Sayo sa kanya na sa wakas ay handa na siyang isipin ang hinaharap ngayon na hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa nakaraan. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung tutulungan siya nito, at nang pumayag siya, niyakap niya ito at winelcome sa bahay. Pagkalipas ng ilang araw, nakakita si Asami ng kotse sa labas ng kanilang tindahan at sinabi kay Sayo na maraming beses na niyang nakita ang parehong kotse dito. Naniniwala siyang isa itong nakakatakot na stalker, ngunit ang mukha ni Sayo ay nagsasabi ng ibang kwento. Pagkatapos ng trabaho, umuwi si Asami kasama si Sayo upang mag-aral para sa kanyang mga pagsusulit, ngunit tila hindi niya ito maintindihan. Nag-aalala si Asami dahil ang kanyang kinabukasan ay nakasalalay sa mga pagsusulit na ito, at ito ang nagpaisip kay Sayo tungkol sa kanyang sariling kinabukasan. Nang matagpuan ni Asami na wala sa sarili siyang iniisip, nagsinungaling si Sayo na iniisip niya ang hapunan, kaya sinabi ni Asami sa kanya ang tungkol sa isang espesyal na lunchbox na ibinebenta ng kanilang tindahan tuwing panahon ng pagsusulit. Agad niyang tinext si Yoshida para ipaalam na aalis siya, at ito ang nagpainggit kay Meshima dahil wala man lang siyang numero nito. Ang lalong nagpalala pa, nagsimulang makipagsesyon si Goto sa kanya, na ikinainis ni Meshima. Pagkatapos ay lumapit siya kay Goto para imbitahan ito para sa tanghalian, kung saan tinanong niya si Goto kung ano ang iniisip niya tungkol kay Yoshida. Sinabi ni Goto na hindi na siya gaanong namumutla. Ang kanyang balbas ay palaging inahit, at umaalis siya sa sandaling matapos ang kanyang oras.
Nang banggitin niya ang tsismis na may kasintahan si Yoshida, sinabi ni Meshima na mayroon siyang babae sa kanyang buhay, ngunit hindi niya ito kasintahan. Agad na natanto ni Goto na si Sayo ang kanyang tinutukoy at sinabi kay Meshima na si Sayo ay isang sweet na babae. Tinanong ni Meshima kung hindi ba siya nag-aalala na baka nakawin ni Sayo si Yoshida. Ngunit sinabi ni Goto na wala siyang kontrol sa damdamin ng mga tao, kaya anuman ang mangyari ay mangyayari. Naniniwala rin siya na ang pagkuha ng gusto niya sa pamamagitan ng puwersa ay hindi ang pinakamahusay na paraan dahil babalik din ang mga bagay sa dati pagkatapos ng ilang panahon. Nadismaya si Meshima sa pagkarinig nito at sinumbatan niya si Goto dahil sa labis na takot na kunin ang kanyang shot. Nang sandaling iyon, napansin niya na nakuha na niya ang atensyon ng lahat, kaya humingi siya ng paumanhin sa pagkawala ng kanyang katahimikan. Pagkatapos ay mahinahong ipinaliwanag ni Goto na hindi nila alam ang nararamdaman ni Sayo at dapat na lang siyang maghintay, ngunit ipinaalala sa kanya ni Meshima na sangkot din siya rito dahil mahal niya si Yoshida. Inamin ni Goto na oo, ngunit sinabi rin niya na hindi mahalaga kung ano ang gagawin niya, na nagparamdam kay Meshima na natalo siya. Pagkatapos ng trabaho, nakatanggap si Yoshida ng text mula kay Sayo na nagsasabing mayroon siyang espesyal na hapunan. Nang sandaling iyon, sumama si Meshima sa kanya at tinanong kung gusto niyang manood ng sine kasama niya. Kinailangan siyang tanggihan ni Yoshida sa pamamagitan ng pagpapakita ng mensahe ni Sayo sa kanya. Kaya, ginamit ni Meshima ang pagkakataong ito para hingin ang numero ng telepono nito. Nang tanungin niya kung bakit, sinabi niyang naibigay na niya ito kina Sayo at Goto, kaya dapat ay mayroon din ito, dahil magkatrabaho sila. Nag-aatubili siyang ibinigay ang telepono niya, ngunit sinabi rin niyang hindi siya masyadong madaldal, kaya hindi niya maintindihan kung bakit niya gusto ang numero niya. Idinagdag pa niya na hindi naman siya isang kawili-wiling tao, ngunit pinagalitan siya ni Meshima at sinabing nasa kanya ang pagpapasya sa mga bagay na iyon. Idinagdag pa niya na nagkukunwari siyang gumagawa ng mga bagay para sa iba samantalang ginagawa lang niya ang sa tingin niya ay pinakamabuti para sa kanya, at iyon ay isang masamang ugali na kailangan niyang alisin. Pagkatapos ay tinawag niya itong talunan dahil hindi niya pinansin ang pahiwatig bago sinabi sa kanya na mahal niya ito, na ikinagulat ni Yoshida. Pagkatapos ay kinalma niya ang sarili at sinabing gusto niya ang numero niya, na mayroon na siya ngayon, kaya pupunta na siya. Pagkatapos ay tinext niya ito para tanungin kung maaari silang manood muli ng sine paminsan-minsan, at sumagot si Yoshida ng oo, na nagpangiti sa kanya. Nang gabing iyon, umuwi si Yoshida para sa hapunang binili ni Sayo sa tindahan, salamat sa mungkahi ni Asami. Habang kumakain, pinag-isipan ni Yoshida ang mga sinabi ni Meshima, iniisip kung talagang mabait ba ito or kung ginagawa ba nito ang mga bagay na gusto niya. Nang makita siyang nag-iisip, tinanong ni Sayo kung ayaw niya, ngunit sinabi niyang gusto niya, at ginugol nila ang gabi sa pag-uusap at pagtatawanan. Noong katapusan ng linggo, gumagawa si Sayo ng mga gawaing bahay, kaya nagpa siya si Yoshida na tulungan siya. Gayunpaman, hinailan niya siya pabalik sa kama at mariing sinabihan siyang hindi niya trabaho ang gumawa ng mga gawaing bahay. Nang igiit niya itong gawin, itinulak siya ng babae at napunta sa ibabaw niya. Pareho silang namula at mabilis na humingi ng tawad si Sayo, ngunit itinuro ni Yoshida na nalaglag niya ang basahan sa damit niya at marumi na ang damit niya. Mabilis siyang umatras, kaya pumunta si Yoshida sa shower para maglinis. Samantala, tiningnan ni Sayo ang ilang kahon at nakita ang yearbook ni Yoshida. Habang tinitingnan niya ang mga larawan ni Yoshida, nakakita siya ng isa kung saan ang isang magandang babae ay nagpo-pose kasama niya. Sakto namang lumabas si Yoshida at sinabing iyon ang babaeng dati niyang karelasyon, at na-curious si Sayo dahil hindi naman niya ito pinag-uusapan. Ang naalala lang ni Yoshida ay minsan niyang sinabihan na clingy siya at gusto niya ng lalaking relax, kaya napagtanto ni Sayo na nahuhumaling siya rito. Sumagot siya na natural lang na maging clingy at magmalasakit sa mga taong karelasyon mo. Kaya, nag-aalangan siyang tinanong kung ano ang iniisip niya tungkol sa kanilang relasyon. Bago pa siya makasagot, nakita niya itong nagsindi ng yosi at pinagalitan dahil sa pagpapabaho sa buong lugar, na ikinatawa niya at ikinamula ng mukha. Kinabukasan sa trabaho, pinanood ni Sayo at Kyuya ang parehong itim na kotse na nakaparada sa harap ng kanilang tindahan, at lumabas mula rito ang isang gwapong lalaki. Nagulat si Sayo nang makita niya ito, at agad siyang nagtago sa likod ng counter.
Agad na napagtanto ni Kyuya ang nangyayari at sinabihan siyang pumunta sa opisina habang siya ang nagbabantay sa kanya. Sakto lang, pumasok ang lalaki sa tindahan, ibinigay ang card ni Kyuya, at nagtanong kung may babaeng nagngangalang sayo na nagtatrabaho rito. Sinabi ni Kyuya na wala siyang kilalang sayo, na naguluhan ang lalaki. Samantala, sinabi ni Sayo kay Asami na ang lalaking ito ay ang kanyang kapatid na dumating para iuwi siya, ngunit hindi pa siya handang umalis. Pumasok si Kyuya at sinabing malinis ang paligid, at idinagdag na kinamumuhian niya ang mga taong may kapangyarihan na kumokontrol sa buhay ng mga tao. Kahit na clear siya sa ngayon, alam ni Sayo na hindi magtatagal at kailangan na niyang umuwi. Kalaunan, habang naglalakad siya pauwi, bigla siyang nakatanggap ng text mula kay Yoshida na nagsasabing magtatrabaho ito ng late. Pagkatapos noon, bumili siya ng mga grocery sa isang tindahan at nakasalubong si Meshima. At habang nag-uusap sila, nakita ni Sayo ang kanyang kapatid at nagtago sa likod ni Meshima. Nang sabihin niya rito ang nangyari, nangako si Meshima na dadalhin siya sa isang taguan. At ito pala ay isang karaoke room. Doon, napaisip si Sayo kung dapat ba niyang sabihin kay Yoshida, ngunit ayaw din niyang mag-alala ito. Kaya, nag-text si Meshima na sila ni Sayo ay tumatambay sa karaoke place. Pagkalipas ng ilang oras, natapos ni Yoshida ang trabaho nito. Kaya, tinukso siya ni Hashi sa pagsasabing, hinihintay mo siguro siya. Nang sandaling iyon, nakita ni Yoshida ang mensahe ni Meshima at nagtaka kung ano ang ginagawa nito. Pagbalik sa karaoke place, kumanta si Meshima at sa kaniyaya si Sayo na kumanta rin. Ngunit walang alam na kanta ang babae. Kaya sa halip na magsabi ng totoo, nagpa siya si Meshima na umupo at makipag-usap kay Sayo. Tinanong niya kung may ginawang kainahinala si Sayo, at mabilis na sinabi ni Sayo na wala siyang ginawa. Nagpa siya siyang huwag magtanong ng personal na mga tanong at sa halip ay sinabi niya kay Sayo na oras na lang bago siya matagpuan. Sinabi ni Sayo na alam na niya ito, kaya tinanong ni Meshima kung bakit siya namimili na parang walang problema. Sumagot si Sayo na nakipagkasundo si Yoshida sa kanya na siya ang gagawa ng mga gawaing bahay para hindi siya magpabeya. Dahil dito, hinimok siya ni Meshima na huwag ilagay ang sarili sa panganib at tiniyak sa kanya na hindi siya palalayasin ni Yoshida dahil lang sa hindi siya bumili ng mga grocery. Tinanong din niya si Sayo kung ano ang gagawin niya sa relasyon niya kay Yoshida dahil umaasa na sila sa isa't isa at lahat ng ito ay nagpapabahala kay Sayo. Pinayuhan pa niya si Sayo na tanungin kung nakikita ba niya si Yoshida bilang isang tagapag-alaga or isang mangingibig, at idinagdag na dapat din niyang isipin ang kanyang kinabukasan. Nang makitang malungkot si Sayo, umatras siya at humingi ng tawad sa paglampas sa kanyang mga hangganan, ngunit tiniyak sa kanya ni Sayo na maayos siya. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Meshima na ang ilang mga bagay sa buhay ay magagawa lamang sa kanyang edad. At kapag lumipas ang panahong ito, pagsisisihan niya ang hindi paggawa ng mga ito. Nang sandaling iyon, tumakbo si Yoshida papasok sa silid at nakahinga ng maluwag nang makita silang pareho na ligtas. Tinanong niya si Sayo kung tapos na ba siyang magsaya. At pagkatapos niyang pumayag, hiniling niya na umuwi na sila. Nag-alok pa nga siyang magdala ng mga bag at nakita niyang bumili si Sayo ng paborito niyang merienda. At ang pagkakita sa kanilang kimika ay nakapagselos kay Meshima. Gayunpaman, tinanong siya ni Yoshida kung gusto rin ba niyang sumama, ngunit sinabi niyang may iwan siya. Nang lumabas si Sayo, nag-alok si Yoshida na bayaran siya, ngunit tumanggi si Meshima na tumanggap ng pera. Kaya, nag-alok si Yoshida na isama siya sa sine paminsan-minsan, na malugod niyang tinanggap. Pagkatapos noon, umalis si Yoshida, ngunit umiyak si Meshima dahil hindi siya pinapahalagahan ni Yoshida tulad ng pag-aalaga niya kay Sayo. Samantala, tinanong ni Sayo si Yoshida kung may magagawa ba siya. Ano kaya iyon? Ngunit nawala nang masabi ang nakakabagot na talunan. Nang sandaling iyon, nakita niya ang isang poster para sa Summer Festival. Kaya tinanong ni Yoshida kung gusto ba niyang sumama. Masaya niyang sinabing sasama siya sa kanya. Kaya kinabukasan ng gabi, dinala siya ni Yoshida sa pista, ngunit bumilis ang tibok ng puso niya dahil ang cute niya sa isang yakuda. Sinabi ni Sayo na hindi pa siya nakakapunta sa isang pista dahil wala siyang mga kaibigan at hindi niya ito gusto. Ngunit iba na ang mga bagay ngayon. Napansin niya na hindi man lang siya tinitingnan nito, kaya pinilit niya itong tingnan at tinanong kung kumusta ang hitsura nito.
Sinabi niyang maganda ang hitsura nito, na pumukaw sa kanyang atensyon, kaya bumulong siya kung mas maganda ba ito kaysa kay Goto. Bago pa makasagot si Yoshida, nakita niya ang ilang mga batang tumatakbo na may dalang cotton candy. Kaya tinanong ni Yoshida kung gusto niya ito. Sinabi niyang nasa bucket list niya ito. Kaya dinala siya ni Yoshida sa stall kung saan nila ito ibinebenta. Nang subukang magbayad si Yoshida, sinabi niyang kaya niyang magbayad dahil may trabaho siya. Kaya huminto sandali si Yoshida at pagkatapos ay binago ang kanyang diskarte, sinabing gusto niya itong bilhin para sa kanya. Pumayag si Sayo na ilibre siya. At habang naglalakad sa paligid ng pista, napagpasyahan niyang pakainin ito gamit ang sarili niyang mga kamay bilang pasasalamat. Nag-aalangan siyang kumagat at namula. Ngunit nang may bumangga kay Sayo, hinawakan nito ang kamay niya para pigilan siyang mahulog. Nang sinubukan niyang bitawan, iminungkahi nito na magkahawak kamay pa rin sila para hindi sila maghiwalay. Pagkatapos, pinanood nila ang mga paputok habang magkahawak kamay, at halos magpasalamat si Yoshida kay Sayo sa pagbabahagi ng karanasan sa kanya. Habang nawawala siya sa pag-iisip, bigla niyang napagtanto na hindi hawak ni Sayo ang kamay niya at lumingon siya sa paligid ng may takot, ngunit nagpakita ito at sinabing umalis siya para magtapon ng basura. Pagkatapos ay hinawakan niya muli ang kamay niya at tinukso siya dahil sa pagkataranta, at inamin niya na ang pag-iisip na aalis ito ay nagbigay sa kanya ng takot. Pagkatapos ay tinanong niya kung iniisip ba nitong umalis, para lamang takpan ang bibig nito at magmakaawa na huwag itong sagutin. Pagkatapos ng palabas, isiniwalat ni Sayo na gumamit siya ng pekeng pangalan noong nakatira siya kasama ang iba, ngunit nang tanungin siya nito kung ano ang pangalan nito, hindi sinasadyang naibigay niya ang tunay nitong pangalan. Gayunpaman, nangangahulugan ito na hindi niya kailangang maging isang taong wala siya sa paligid niya. Pagkatapos ay tinanong niya kung gusto niya siyang manatili ng mas matagal, kaya tiningnan siya nito at pagkatapos tapikin ang ulo nito, sinabi nitong gusto na niyang umuwi. Tinanggap ito ni Sayo nang nakangiti at sinabing hindi na niya kailangang tumakas dahil sa kanya, bagamat tinanong niya kung tatanggapin ba siya nito kung mas matanda pa ito sa kanya. Tinanong pa niya kung sisirain ba nito ang kanyang mga rice cake kung mas matanda pa ito sa kanya, ngunit binaliwala lang ito at iminungkahing umuwi na sila. Kinabukasan, nagising si Yoshida sa tunog ng doorbell at nang buksan niya ang pinto, ipinakilala ng lalaki sa kabilang linya ang kanyang sarili bilang si Ogiwara, ang nakatatandang kapatid ni Sayo. Nang makita nila ito, napagtanto ni Sayo at Yoshida na natuntun sila. Pagkatapos ay hinarap niya si Sayo, sinabihan siyang hindi siya maaaring manatili rito, ngunit mariin niyang sinabi sa kanya na hindi pa siya handa. Nagalit si Ogiwara at pinagalitan siya dahil sa hindi pagpansin sa kanyang mga tawag at mensahe, idinagdag na maaaring pagsamantalahan siya ng mga tao dahil madali siyang mapaniwala. Kalmadong sinabi sa kanya ni Sayo na mabuting tao si Yoshida. Ngunit sinabi ni Ogiwara na ang mga matatanda ay komplikado at maaari ring magpanggap na mabuti. Ngunit mas mabilis na tumalon si Sayo para ipagtanggol si Yoshida kaysa sa isang Karen na tumalon sa isang Gen Z na nag-iingat sa kanyang negosyo. Pagkatapos ay inimbitahan ni Yoshida si Ogiwara sa loob upang makapag-usap sila. At prangkang tinanong ng lalaki si Yoshida kung nakasesyon na ba niya ang kanyang kapatid. Mabilis silang tumanggi, kaya nagpasalamat si Ogiwara kay Yoshida sa pag-aalaga sa kanyang kapatid. Pagkatapos ay sinabi kay Sayo na nag-aalala ang ina tungkol sa kanya. Tumanggi si Sayo na maniwala na may namimiss ang masamang mangkukulam, idinagdag na malamang na may kailangan ito mula sa kanya. Pagkatapos ay isiniwalat ni Ogiwara na simula nang tumakas siya, hinahanap na siya ng kanyang mga guro, ngunit sinabi sa kanila ng kanilang ina na ikinulong ni Sayo ang sarili sa kanyang silid. Gayunpaman, pinaghihinalaan ng mga guro na pinahihirapan siya ng ina ni Sayo, kaya gusto niyang bumalik si Sayo at linisin ang mga bagay-bagay. Naniniwala sina Sayo at Yoshida na mas mahalaga sa babae ang kanyang imahe kaysa sa kanyang anak, ngunit hindi masabi ni Ogiwara ng sigurado. Dagdag pa niya na medyo matigas ang ulo ng kanilang ina at hindi sumusuko. Kaya humingi si Yoshida ng ilang araw para makapagdesisyon si Sayo. Tinanong ni Ogiwara si Yoshida kung maaari niyang makausap si Sayo ng pribado. Kaya binigyan sila ni Yoshida ng kaunting oras para sa isa't isa. Habang naghihintay si Ogiwara sa labas, niyakap ni Sayo si Yoshida at inamin na natatakot siya, ngunit hinawakan niya ang kamay nito at tiniyak sa kanya na mayroon siyang buong suporta mula sa kanya.
Dahil mas maganda ang pakiramdam, sumama si Sayo sa kanyang kapatid sa kanyang sasakyan, at sinabi niyang nakahinga siya ng maluwag dahil talagang nagmamalasakit si Sayo sa kanya. Sinabi rin niya na tinatawagan siya ng kanilang ina araw-araw para tanungin kung natagpuan na ba niya ito. At dahil isa siyang baliw na Karen, dapat bumalik si Sayo para kumalma siya. Dahil dito, sinabi ni Sayo na tumakas siya dahil sa hirap ng buhay. Ngunit napagtanto niya na walang madaling lugar. Nakilala niya si Yoshida, na nagturo sa kanya ng higit patungkol sa kanyang sarili kaysa sa iba, at ngayon na alam na niya kung ano ang gusto niya para sa kanyang sarili, wala nang paraan para umuwi siya. Napansin ni Ogiwara na mas lumakas siya simula nang huli niya itong makita, ngunit maaari niya itong hayaan ng 1 linggo lamang, at nagpasalamat si Sayo sa kanya. Kalaunan, inanyayahan ni Sayo si Asami at sinabi sa kanya na aalis siya sa loob ng 1 linggo, kaya kailangan niyang ikwento sa kanila ang buong kwento kung bakit niya iniwan ang kanyang tahanan. Noong bata pa, hindi nagkasundo si Sayo at ang kanyang ina at sinira nito ang kanyang motibasyon na gumawa ng kahit ano. Kahit sa paaralan, si Sayo ay isang loner hanggang sa isang araw ay dumating sa kanyang buhay ang isang babae na nagngangalang Yoko at naging matalik niyang kaibigan. Dahil kay Yoko, naging masaya ulit ang buhay. Ngunit hindi nagtagal ay sinimulan siyang apihin ng mga babae. Nang tanungin ni Sayo kung bakit, sinabi niyang tinanggihan ni Sayo ang isang lalaki mula sa basketball team at ang babaeng may gusto sa lalaking iyon ay humahabol sa kanya. Naguluhan si Sayo dahil bakit si Yoko ang tina-target. Kaya sinabi ni Yoko na dahil maganda si Sayo at walang sino mang may masamang hangarin sa isang magandang babae. Sinabi ng mga babae kay Yoko na siya ay kagrupo lang ni Sayo at naniniwala siyang nagsasabi sila ng totoo. Gayunpaman, nagalit si Sayo at sinabi kay Yoko na siya ang kanyang matalik na kaibigan. Kinabukasan, napansin ni Sayo ang 3 babae na nag-uusap tungkol sa kanya habang palabas ng banyo, kaya tumakbo siya papasok at nakita si Yoko na basang-basa. Gusto niyang ibato ang mga kamay sa masungit na babae, ngunit pinigilan siya ni Yoko at napahagulgol sa kanyang mga bisig. Pagkalipas ng ilang araw, pumunta si Sayo sa bubong para salubungin si Yoko at natagpuan siyang nakatayo sa kabilang panig ng rehas. Dahil sa takot, dahan-daang nilapitan siya ni Sayo at hiniling na huwag siyang gumawa ng anumang kalokohan. Ngunit nagsimulang magbigay si Yoko ng pamamaalam na talumpati, at idinagdag kung paano niya sinira ang reputasyon ni Sayo sa pamamagitan ng pagiging kaibigan nito. Hindi lang iyon, ngunit ang kanyang mga problema ay nagpawala ng ngiti kay Sayo. At sinabi ni Sayo na nalulungkot lamang siya dahil nalulungkot si Yoko. Sinabi ni Yoko na hindi niya kayang tiisin ang sarili niya dahil alam niyang sinira rin siya nito. Kaya sinabihan niya si Sayo na patuloy na ngumiti bago siya tumalon mula sa bubong. Labis ang gulat ni Sayo kaya napaluhod siya at nang dahan-dahan siyang lumapit sa rehas, napasigaw siya ng malakas. Pagkalipas ng ilang araw, sinugod ng mga bagong reporter ang bahay ni Sayo para tanungin siya kung ano ang nangyari. Ngunit nagkulong lang si Sayo sa kanyang kwarto ng ilang araw. Nang tuluyan siyang lumabas, sinisi siya ng kanyang ina sa pagsira ng kanilang reputasyon at nagsalita pa ng ilang mga walang pakialam na bagay tungkol kay Yoko. Ang tanging nagawa na lang ni Sayo ay humingi ng tawad. Pero nang tanungin siya ng nanay niya kung siya ba ang nagtulak kay Yoko palabas ng bubong, hindi na nakatiis si Sayo at sinugod ang kanyang ina. Pagkatapos noon, nagpa siya siyang iimpake ang kanyang mga gamit at umalis, para lamang makasalubong si Ogiwara sa labas. Nang sabihin niya sa kanya ang ginawa ng kanilang nanay, naisip niyang mabuti para kay Sayo na lumayo sa kanyang ina. Binigyan din siya nito ng malaking halaga ng pera para makapunta siya ng ilang araw at hiniling sa kanya na manatili sa isang magandang hotel. Pinapangako rin niya ito na kukontaken siya kung may problema siya. Ngunit pagkatapos manirahan ng ilang linggo sa isang hotel, naubusan siya ng pera. Patuloy na tinatawagan siya ni Ogiwara araw-araw, ngunit naramdaman ni Sayo na naaawa ito sa kanya at itinapon ang kanyang telepono. Sa gabi, pag-alagala siya sa mga kalye nang makita siya ng isang lalaki at tinanong kung bakit siya nag-iisa sa ganitong oras. Nang sabihin niya sa kanya na tumakas siya, inalok siya ng lalaki na magpalipis ng gabi. Noong una, tila disente ang lalaki, ngunit naging palabiro ito pagkalipas ng ilang araw, at hinayaan siya ni Sayo dahil ayaw na niyang umuwi. Pagkatapos noon, ito na ang naging buhay niya hanggang sa makilala niya si Yoshida. Habang inaalo siya ni Asami, napaiyak si Sayo sa ginhawa dahil sa wakas ay nakaligtas na siya sa buhay na iyon.
Pagkatapos niyang umiyak hanggang sa makatulog, sumama si Asami kay Yoshida sa balkonahe, at pareho silang humanga sa katapangan ni Sayo. Pagkatapos ay tinanong siya ni Asami kung talagang hinahayaan na niyang bumalik si Sayo, ngunit sinabi ni Yoshida na usapin ito ng kanyang pamilya at isa lamang siyang estranghero. Nagalit si Asami dito at sinabi sa kanya na hindi na siya basta estranghero lang, kaya dapat niyang isipin kung ano ang gusto niyang gawin kay Sayo. Kinabukasan, sinabi ni Yoshida sa kanyang mga kaibigan na uuwi na si Sayo, ngunit nag-aalala siya tungkol sa masungit nitong ina. Habang pauwi, nakasalubong niya si Ogiwara, na humingi ng tawad sa pagiging walang galang noong isang araw at niyaya siyang mag-usap. Pumunta sila sa isang parke kung saan nila pinag-usapan kung paano napunta si Sayo kay Yoshida. Pagkatapos ay isiniwalat ni Ogiwara na ang kanyang ama ay ang presidente ng Ogiwara Industries, ngunit isa itong babaero, kaya lumipat siya sa ibang babae nang ipanganak si Sayo. Dahil dito, hindi talaga minahal ng kanilang ina si Sayo at agad itong napagtanto ng kawawang babae. Naniniwala si Ogiwara na ang pagmamahal ng magulang ay napakahalaga sa buhay at pinasalamatan niya si Yoshida sa pagiging isang ama sa buhay ni Sayo. Pagkatapos noon, umuwi si Yoshida at ikinwento kay Sayo ang tungkol sa kanyang pagkikita kay Ogiwara. Alam niyang pareho silang nagmamalasakit sa kanya at naaawa siya sa pagdulot ng problema sa kanila, kaya nangako siyang babalik agad. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang isang listahan ng mga pinamili niya para hindi na siya kumain ng junk food habang wala siya at nagulat si Yoshida sa pagiging maalalahanin nito. Kinabukasan pagkatapos ng hapunan, gusto niya itong isama sa isang lugar. At nang pumayag ito, dinala niya ito sa lugar kung saan siya nag-stargaze kasama si Asami. Ikinwento pa niya rito ang tungkol sa pag-uusap nila ni Asami noon at sinabing ligtas siya dahil tinanggap siya ni Asami sa kabila ng kanyang nakaraan. Dagdag pa niya na kahit ano pa ang mangyari sa hinaharap, hindi siya kailanman gagaling mula sa trauma at mga peklat na natamo niya sa paglalakbay na ito, ngunit nakilala niya ito sa huli at sulit ang lahat. Ang presensya pa lamang nito ang nagpapasaya sa kanya, at inamin niyang sinubukan niyang umalis ng maraming beses habang wala ito, ngunit hindi niya magawa. Hinihiling niya na sana ay makasama niya ito magpakailanman, ngunit kailangan niyang magpatuloy sa kanyang buhay or patuloy siyang guguluhin ng nakaraan. Pagkatapos ng madamdaming dialogong iyon, pareho silang napaluha ng mapagtanto nilang tapos na ang kanilang oras na magkasama. Kinabukasan, sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na aalis na si Sayo bukas. Kaya, pinayuhan siya ni Hashi na umuwi ng maaga at tamasahin ang kanyang mga huling sandali kasama ito. Gayunpaman, sinabi ni Meshima na dapat na lang siyang sumunod sa kanya sa kanyang lungsod upang matiyak na maayos siya, ngunit sinabi ni Yoshida na kakaiba iyon. Dagdag pa niya na lahat ng kanyang ginawa ay kakaiba na, at hindi masisira ang kumpanya kung aalis siya. Sinabi ni Yoshida na gusto ni Sayo na harapin ang kanyang nakaraan ng mag-isa, ngunit sinabi ni Meshima na hindi niya kailangang gawin iyon at mas makakabuti kung kasama niya ito. Kalaunan, nakatanggap si Yoshida ng tawag mula kay Asami, na balis ang nagsabing hindi sinasagot ni Sayo ang kanyang mga tawag at hindi niya ito mahanap kahit saan. Sinubukan siyang tawagan ni Yoshida ngunit walang signal. Kaya, pinayuhan siya ni Hashi na hanapin siya. Nang mag-atubili si Yoshida, kinuha ni Hashi ang araw na pahinga kasama niya at hinimok siyang hanapin si Sayo habang si Meshima naman ang nag-alok na bahala sa kanilang trabaho. Habang naghahanap sila, sinabi ni Hashi na galit siya kay Yoshida dahil hindi nito nahaharap ang tunay niyang nararamdaman at pinayuhan niya itong ayusin ang sarili bago mahuli ang lahat. Sinabi ni Yoshida na gusto lang niya itong maging masaya. Kaya tinanong ni Hashi kung sa tingin niya, magiging masaya si Sayo sa kanilang bahay. Ipinapakita ng ekspresyon ni Yoshida na ayaw niyang umuwi si Sayo. Kaya pinayuhan niya itong sumama kay Sayo dahil wala sa kanila ang magiging masaya kung wala ang isa't isa. Ikinatwiran ni Yoshida na hindi niya maaaring iwanan ang kumpanya dahil ang buong proyekto ay nakasalalay sa kanya. Ngunit sinabi ni Hashi na umaasa rin si Sayo sa kanya at kung nasa kanya ang desisyon, hindi na siya babalik. Hinimok niya si Yoshida na pumili, ngunit nang sandaling iyon ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Goto at nagmamadaling bumalik sa opisina kung saan niya natagpuan si Sayo na gusto lang makita kung saan siya nagtatrabaho. Humingi ng paumanhin si Sayo sa pagpapaalala sa lahat, ngunit sinabi nila sa kanya na ayos lang. Nang gabing iyon, tinanong ni Sayo si Yoshida kung maaari ba siyang matulog sa kama at nag-aatubili siyang pinayagan siya nito.
Nang makatulog na, binanggit niya kung gaano ito ang pinakamalapit na pagsasama nila simula nang magsimula silang magsama. Nangako siyang hindi gagawa ng anumang kakatuwang bagay, at nagbiro si Yoshida na palalayasin siya nito kung susubukan niya. Pagkatapos ay niyakap niya ito at tinanong kung magkakaroon ba siya ng normal na buhay kung ito ang kanyang ama, ngunit sinabihan siya ni Yoshida na itigil ang pag-iisip ng ganoon. Inamin niya na mahirap umalis sa isang mainit at komportableng lugar. Kaya, lumingon si Yoshida at sinabi sa kanya na sasama siya sa kanya para matiyak na ayos lang siya. Tuwang-tuwa si Sayo kaya niyakap niya ito ng mahigpit at nagpasalamat. Kinabukasan, hinatid ni Asami si Sayo para magpaalam at pagkatapos niya itong yakapin ng mahigpit, pinauwi na niya ito. Pagkalipas ng ilang oras, nasa eroplano na sila at sinabi ni Yoshida kay Ogiwara na dahil pinakamatagal na kasama niya si Sayo, tungkulin niyang ipaliwanag ang lahat sa ina nito. Naniniwala si Ojara na magiging mahirap ang pag-uusap na ito, ngunit alam din niyang kailangan ito ni Sayo. Pagkatapos lang, nagising si Sayo at tinanong kung sasama ba talaga siya sa kanya, at nagbiro siya na nakalipad na ang eroplano. Nang sabihin ni Ogiwara na maaari na siyang bumalik kapag lumapag na ito, sabik na nagmakaawa si Yoshida na hayaan siyang makilala ang kanilang ina, na ikinatuwa ni Sayo. Pagkatapos ay isiniwalat niya na hindi pa siya nakasakay ng eroplano noon, at nasa sabik siyang makapunta sa kanyang unang flight. Pagkatapos lumapag, isiniwalat ni Ogiwara na kailangan muna niyang dumaan sa isang sangay ng kumpanya, kaya hiniling niya sa kanila na gumugol ng oras kasama ang isa't isa hanggang sa bumalik siya. Kaya, habang tumatambay sila sa isang magarbong kafe, muling sinabi ni Sayo na hindi pa siya nakakapunta sa isang kafe, na ikinagulat ni Yoshida. Habang tinitingnan ang menu, pareho silang nagtawanan dahil hindi pa nila naririnig ang mga nasa menu. Pagkatapos umorder, nakita ni Sayo ang ilang mga babae na tumatambay at sinabi kay Yoshida na hindi siya pinayagan ng kanyang ina na gawin iyon, kaya natuwa siya na unang beses niya itong makasama. Natuwa si Yoshida. Ngunit tinanong siya nito kung natatakot ba siyang umuwi, at sinabi nitong natatakot siya, ngunit magiging maayos din ito dahil nandito na siya. Sakto, dumating ang kanyang matamis na inumin, at agad siyang gamaan ang pakiramdam pagkatapos itong matikman. Pagkatapos, kinuha sila ni Ogiwara at inihatid. Ngunit nang tanungin niya si Sayo kung gusto niyang dumiretso sa bahay, sinabi nitong gusto muna niyang bisitahin ang kanyang paaralan. Pagdating nila, hiniling niya kay Yoshida na sumama sa kanya at pinapasok ito sa likod. Pagpasok sa loob, nakaramdam ng pagkabalisa si Yoshida, ngunit patuloy siyang itinutulak ni Sayo na sumunod sa kanya. Nang malapit na sila sa hagdan patungo sa bubong, natakot siya at kumapit kay Yoshida. Nang mapagtanto ang gusto niya, binuhat siya nito pataas, ngunit nakakandado ang pinto. Kaya, desperadong lumabas si Sayo mula sa bintana at nakitang nababakuran na ang bubong. Nang magsimula siyang manginig na parang pipino ng iyong ina, hinawakan siya ni Yoshida at binantayan habang nadadapa siya sa bangkong dating pinagsaluhan nila ng kanyang matalik na kaibigan. Nang marating niya ito, sinubukan niyang pakalmeyan ang sarili, ngunit kalaunan ay nawala ito at sinimulang isumpa ang bakod dahil dapat ay matagal na itong nailagay. Napakapit siya sa bakod ng napakalakas kaya nasugatan ang kanyang kamay at sinisipa niya ang sarili sa pagkasawi ni Yoko. Mahigpit na sinabi sa kanya ni Yoshida na hindi niya kasalanan, bagaman naniniwala si Sayo na sana ay buhay pa si Yoko kung naging mas mabuting kaibigan lang siya sa kanya. Gayunpaman, ayaw hayaan ni Sayo na paniwalaan siya nito at sinabi sa kanya na sila ni Yoko ay matalik na magkaibigan na may malaking pagmamalasakit sa isa't isa. Napahagulgol si Sayo habang tinatanong niya kung bakit siya iniwan ni Yoko kung may pakialam naman siya sa kanya. Ngunit labis din siyang nalungkot sa ganitong pakiramdam dahil ipinahihiwatig nito na makasarili si Yoko. Muling sinabi sa kanya ni Yoshida na hindi niya kasalanan at kahit na mangyari ang pinakamasama, kailangan niyang magpatuloy or mananatili siyang nakakulong dito magpakailanman. Nang marinig ito, hindi na napigilan ni Sayo ang sarili at umiyak ng malakas habang inaalo siya ni Yoshida. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay kumalma na siya at nagpasalamat kay Yoshida sa pagpunta rito kung hindi ay hindi niya ito matiis. Habang naglalakad sila pabalik, nangako siyang bibilhan siya ng bagong panyo dahil ginamit ito ni Yoshida para itali ang kanyang sugat. Ngunit mas nag-aalala si Yoshida sa kanyang nararamdaman.
Sinabi niya na labis pa rin ang kanyang nararamdaman, ngunit handa na siyang harapin ang kanyang nakaraan at marahil balang araw ay mapapangiti siya habang iniisip si Yoko. Umaasa si Yoshida na darating ang araw na iyon at ngumiti si Sayo sa kanya. Di nagtagal, bumalik sila sa kotse at inihatid sila ni Ogiwara pauwi. Buong kumpiyansang pumasok si Sayo para harapin ang kanyang ina, ngunit ang pangit na Karen ay pumasok at sinampal ang mukha ni Sayo. Sinimulan niyang pag-alitan si Sayo dahil sa pagsira sa pangalan ng kanilang pamilya, ngunit pinakalma siya ni Ogiwara sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya na mayroon silang bisita. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob habang si Sayo ay nakatayo lamang doon sa gulat. Matapos siyang aliwin ni Yoshida, nagtipon ang lahat sa sala kung saan ang masungit na ina ay nagsalita kay Sayo at sa wakas ay nagsalita si Sayo na nagsasabing hindi niya kailanman sinubukang intindihin ang kanyang nararamdaman. Sa halip na makaramdam ng anumang pagsisisi, sinubukan ng ina na guilty si Sayo dahil sa pagdudulot sa kanila ng gulo at tinanong kung umalis ba siya nang hindi man lang pinakialaman ng kanyang pamilya. Sumagot si Sayo na gusto lang niyang lumayo sa kanya, pangunahin dahil sa iniisip niya na ang sarili niyang anak na babae ang pumaslang sa kanyang matalik na kaibigan. Kahit na noon, tinanong ng ina kung ano ang nagawa ng pagtakas, na naiwan si Sayo na walang masabi. Sinabi pa niya na pinahiya siya ni Sayo sa pamamagitan ng pagdadala kay Yoshida sa kanilang tahanan at sinabi pa sa lalaki na hindi siya bahagi ng kanilang pamilya. Inakusahan pa niya si Yoshida ng pagsasamantala kay Sayo. At nang sinubukan siyang pigilan ni Ogiwara, sinabihan niya itong tumahimik dahil bahay niya iyon at mga patakaran niya. Nakakagulat, sinabi ni Yoshida sa kanya na may karapatan siyang magalit dahil nilabag nito ang batas sa pagpapatira kay Sayo. Ngunit tinawag pa niya itong isang maruming kriminal. Dahil dito, tuluyan nang nawala sa sarili si Sayo at sinabi sa kanyang ina na lagi niyang nirerespeto ang mga taong pinapahalagahan niya bago mahinahong sinabing inalagaan siya ni Yoshida ng mabuti. Idinagdag pa niya na kahit tumakas siya sa bahay para pigilan ang sakit, lalo lamang lumala ang mga bagay-bagay at kinasusuklaman niya ang bawat segundo nito. Gayunpaman, si Yoshida lamang ang nagsabi sa kanya na mali ang ginagawa niya at binigyan pa siya ng matutuluyan para mapagbuti niya ang kanyang sarili. Idinagdag pa niya na tinatrato siya ni Yoshida na parang pamilya, na isang bagay na hindi kailanman ginawa ng kanyang ina. Ngunit sinimulan ng pangit na Karen na hampasin ang mesa at sigawan kung paano niya pinagdusahan ang buong buhay niya dahil kay Sayo. Hiniling pa nga niya na sana ay hindi na lang niya isinilang si Sayo, kaya't naiiyak ang kawawang babae. Galit na galit si Yoshida kaya naisip niyang batuhin ng baso ang mukha nito, ngunit pinigilan niya ang sarili dahil lalo lamang nitong palalain ang sitwasyon para kay Sayo. Pagkatapos ay uminom siya ng juice para pakalmeyan ang sarili bago mahigpit na sinabi sa ina ni Sayo na tama na ang sinabi nito. Pagkatapos ay inayos niya ang kanyang mga iniisip kung paano walang pinipiling ipanganak at nasa mga magulang ang pasanin ng kanilang mga anak hanggang sa sila ay maging matanda. Gayunpaman, walang sino man ang nagpasan ng pasanin ni Sayo at kinailangan niyang lumaki ng mas mabilis para may pagtanggol niya ang sarili. Pagkatapos ay sinabi niya ito ng malakas sa ina ni Sayo, idinagdag na kailangan ng lahat ng tao ang kanilang mga magulang para mabuhay, at kung ayaw niyang maging magulang ni Sayo, malugod niya itong tatanggapin. Gayunpaman, alam din niya na hindi ganoon ang nangyayari at trabaho ng pamilya nito na tulungan siya at tustusan siya. Dahil siya ay sakop ng batas, lumuhad siya at nagmakaawa sa ina ni Sayo na palakihin si Sayo hanggang sa maging sapat na ang edad nito para alagaan ang sarili. Nang makita ito, lumuhad din si Ogiwara at nagmakaawa sa kanya, ngunit nagsimulang umiyak at sumigaw ang babae sa kanila na umalis. Hiniling ni Ogiwara kina Yoshida at Sayo na bigyan sila ng sandali. Kaya, lumabas silang dalawa kung saan nagsimulang umiyak si Yoshida. Sinabi niya na sa tingin niya ay naiintindihan niya ang nararamdaman ng kanyang ina para sa kanya. Ngunit pagkatapos makilala ito, napagtanto niya na si Sayo ay nabuhay ng mas masahol pa sa kanyang inaakala. Sinabi sa kanya ni Sayo na ayos lang. Ngunit sinabi ni Yoshida na hindi at tinanong siya kung bakit hindi siya galit. Sinabi ni Sayo na gagawin niya, ngunit sinabi niya ang lahat ng mga bagay na gusto niyang sabihin, kaya masaya siya na mayroon siyang isang taong nakakaintindi sa kanya. Nagpasalamat siya sa kanya para dito at pareho silang nagsimulang humikbi dahil sa kanilang pinagsamahang sakit. Maya-maya, hinawakan niya ang kamay nito at sinabihan siyang huwag mag-alala dahil sapat na ang kanyang lakas para harapin ito ng mag-isa.
At sinabi ni Yoshida na alam niya iyon. Pagkatapos, tumingin sila sa mga bituin at nag-isip kung paano ang mga bagay-bagay sa hinaharap hanggang sa sumama sa kanila si Ogiwara at sinabing na pag-usapan na niya ang mga bagay-bagay sa kanilang ina. Maaaring manatili si Sayo dito hanggang sa makapagtapos siya at hindi siya guguluhin ng kanyang ina kung hindi magdudulot ng anumang problema si Sayo. Nangako pa nga siyang dadamayan siya at hinikayat si Sayo na ayusin ang problema nila ng kanilang ina. Nagpasalamat pa nga siya kay Yoshida sa mga sinabi nito, ngunit nahihiya si Yoshida at sinabing hindi dapat ganoon ang ugali ng isang lalaking nasa hustong gulang. Gayunpaman, sinabi ni Ogiwara na medyo nagseselos siya dahil kahit kapatid siya ni Sayo, hindi siya lumuhod para kay Sayo hanggang sa gawin ito ni Yoshida. Dahil gabi na, hiniling ni Ogiwara kay Yoshida na magpalipas ng gabi. Kaya, tinanong ni Yoshida kung maaari pa niyang makausap ang kanilang ina. Labag man sa loob ni Ogiwara, pinayagan siya nito. Kaya, pumasok si Yoshida sa loob at humingi ng tawad sa kanya dahil sa pag-uusap niya. Sa halip, tinanong siya ng babae kung may nagawa ba siyang kakaiba kay Sayo, ngunit nangako siyang wala siyang ginawa. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito para sa isang babaeng hindi niya kilala at sinabi ni Sayo na dahil ito ay nagkaroon sila ng isang hindi malinaw na engkwentro. Bilang tugon, sinabi niya na kailangan niya ng oras para mag-isip at sinabihan siyang umalis bukas dahil responsibilidad niya si Sayo. Pagkalabas ni Yoshida, nakita niya si Sayo na nakatayo sa labas at sinabi nitong gusto rin niyang makausap ang kanyang ina. Tinanong niya kung sigurado ba siya at sinabi nitong sigurado siya dahil kung hindi niya sasabihin ang kanyang kapayapaan, hindi magiging maayos ang lahat. Pagpasok sa loob, lumuhod si Sayo at humingi ng tawad sa kanyang ina dahil hindi niya iniisip kung paano makakaapekto ang kanyang stunt sa kanya or kay Ogiwara na ikinagulat ng kanyang ina. Nang makita ito, tinakpan ng babae ang kanyang mukha at sinabing hindi siya hihingi ng tawad dahil hindi niya alam kung saan ito nagkamali. Gayunpaman, naantig siya sa mga salita ni Yoshida at napagtanto niyang siya lang ang magulang ni Sayo. Napaluha si Sayo dahil dito, kaya sinabihan siya ng kanyang ina na manatili rito at magtapos. Pagkatapos nito, magagawa niya ang anumang gusto niya. Pagkatapos, sinabi niya kay Yoshida na ito ang unang pagkakataon na magalang siyang kinausap ng kanyang ina, at natuwa siya. Matapos hilingin ang kanyang swerte, tumungo si Yoshida sa guest room, ngunit hindi siya makatulog. Maya-maya lang ay may narinig siyang mga yabag na papalapit at inilabas ni Sayo ang ulo mula sa kumot nito, sinasabing pumunta siya para mag-slumber party kasama niya. Pagkatapos ay yumakap siya sa kanya, ngunit nang hilingin ni Yoshida na huwag siyang magloko, pabiro niyang tinanong kung pinapasaya ba niya ang kanyang talong. Pagkatapos ay sinabi niya na ayaw niya itong iwan, ngunit sinabi ni Yoshida na hindi niya kailangang gumawa ng mga gawain araw-araw at magiging maayos siya. Sinabi niya na hindi siya nag-abala sa paggawa ng mga gawain dahil napakasaya niya roon bago niya hilingin kay Yoshida na harapin siya. Habang lumingon siya, nakita niya ang desperasyon sa mga mata nito at sinabi ni Sayo na dapat nilang silyuhan ang kanilang gabi sa pamamagitan ng paggawa ng hindi banal dahil ayaw niyang makalimutan siya nito. Dito, sinabi niya na ang oras na ginugol nila ay napakahalaga at hindi niya kailangang mag-alok ng mga maruruming bagay para maging hindi malilimutan ito. Gamaan ang loob, lumuha si Sayo at niyakap siya bago sila nagtawanan. Pagkatapos, nakatulog siya at pinanood siya ng mapayapa ni Yoshida. Kinabukasan, pumunta ang magkapatid sa paliparan para magpaalam kay Yoshida at hiniling ni Ogiwara kay Sayo na bigyan siya ng oras para makasama si Yoshida. Nang mapag-isa na siya, binigyan ni Ogiwara si Yoshida ng pera para pambayad ng tiket sa eroplano, ngunit tumanggi si Yoshida na tanggapin ito. Iginiit ni Ogiwara na ginagawa niya ito dahil isa itong paraan ng pasasalamat sa kanya. Kaya, sinabi ni Yoshida na maaari niya itong pasalamatan sa pamamagitan ng paggamit ng perang ito para bumili ng mga bagong damit para kay Sayo. Dito, tinanong ni Ogiwara si Yoshida kung mahal niya si Sayo, ngunit sinabi nitong hindi, at mas gusto niya ang mga matatandang babae na may malalaking asset. Gayunpaman, nagpasalamat pa rin siya kay Yoshida sa pag-aalaga sa kanyang kapatid. At pagkatapos magpaalam na parang mga ginoo, naghiwalay na sila ng landas. Pagkatapos noon, nakita ni Yoshida si Sayo at tinanong siya kung bakit niya piniling isuot ang kanyang uniforme, ngunit sinabi niyang sikreto lang ito, na ikinatuwa niya. Doon din,
Inanunsyo ang kanyang paglipad at sinabihan siya ni Sayo na huwag kumain ng junk food at gawin ang kanyang mga gawain. Nangako siyang aalagaan ang kanyang sarili at tumalikod, ngunit tumigil nang sabihin ni Sayo na natutuwa siyang tumakas siya at nakilala siya. Natutuwa siya na hindi siya kamag-anak or kaklase, at suot niya ang kanyang uniforme upang alalahanin ang araw na una niya itong nakilala. Ngumiti si Yoshida, sinabing natutuwa rin siyang nakilala siya, at mas naiintindihan na niya ang kanyang sarili ngayon, na ikinahiya niya. Pagkatapos ay bigla niyang sinabi na umiibig siya sa kanya, na ikinagulat niya, ngunit sinabi pa rin niya na mahilig siya sa mas matatandang babae at hindi niya ito nakikita ng romantiko. Kahit na noon, tinanong niya kung magkakaroon ba siya ng pagkakataon kapag tumanda na siya, at sinabi ni Yoshida na maaaring isaalang-alang niya ito sa hinaharap. Taglay ang determinadong mga mata, hiniling niya sa kanya na hintayin siya, ngunit sinabi ni Sayo na hindi niya gagawin dahil sa oras na maging sapat na ang edad niya para sa kanyang panlasa, magiging matanda na siya. Pagkatapos ay pinayuhan niya siyang kalimutan na lang ito at ituon na lang ang pansin sa kanyang kabataan. Ngunit sinabi ni Sayo na hindi niya magagawa iyon dahil malaking bahagi siya ng kanyang buhay. Sinabi niya na kahit hindi siya hintayin nito, babalik siya rito at makikita niya itong muli. Kaya sinabi ni Sayo, tama na. Pagkatapos ay nagsimula siyang umiyak, ngunit tinawag siya ni Yoshida na iyakin, na siyang nagpatawa sa kanya. Pagkatapos noon, naghiwalay sila ng landas, at nang sumama si Sayo kay Ogiwara, tinanong niya kung nasabi na ba niya ang lahat ng gusto niyang sabihin. Sinabi ni Sayo na hindi niya sinabi dahil makikita niya itong muli at magkakaroon ng maraming pagkakataon na mag-usap. Nang gabing iyon, bumalik si Yoshida sa kanyang bakanteng apartment at nakita na iniwan ni Sayo ang isa sa kanyang mga damit para sa kanya, kaya naalala niya ang kanyang amoy. Nakita rin niya ang isang cookbook na iniwan nito. Ngunit nang sinubukan ni Yoshida na gumawa ng miso soup ng mag-isa, napagtanto niya na mas masarap pala ang ginawa ni Sayo. Pagkalipas ng ilang buwan, bumalik na si Yoshida sa pagtatrabaho at humanga kay Meshima, na umunlad ng husto kaya't siya na ang naging project lead. Habang nag-uusap sila ni Hashi, sumama si Goto sa kanila at tinanong kung gusto nilang maghapunan ng magkasama para magdiwang. Sinabi ni Yoshida na hindi siya makakapunta dahil pinipilit siya ni Asami na basahin ang nobela nito, at sinimulan ni Hashi na ipadala ang mga ito ng sabay. Pagkatapos ng trabaho, tinawagan niya si Asami para ipaalam na papunta na siya. Ngunit pagliko niya sa kanto, nakita niya ang isang pamilyar na mukha na nakaupo sa ilalim ng poste. Nakilala niya ito bilang si Sayo, napaluha siya, ngunit mabilis na pinunasan ang kanyang mga mata at lumapit kay Sayo, tinanong siya kung bakit hindi pa ito umuwi. Sinabi niya sa kanya na malayo ang bahay nito, kaya titira na siya sa kanya mula ngayon.